Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 171 hanggang 78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang sunod-sunod na alon ng mga Black Bloodbath ay sumisigaw sa kuweba, na nagpapadala ng walang limitasyong pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip sa hangin. Niyugyug nila ang kalapit na mga pader, nagbuga ng alikabok sa lahat ng dako. Kahit na ang mga core na disipulo sa fourth sky ng Ascended Realm ay papatayin. Sa gitna ng mga paniki, ang isang kabataang may kulay asul na buhok ay nakatayo sa bundok na parang hari. Ang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ay parang mga bato na lumubog sa karagatan. Ang aura ng Asher figure ay biglang tumaas ng mabilis at isang matalim at transparent na liwanag ang bumungad sa kanyang kaliwang mata na kumalat sa lahat ng direksyon. Agad-agad. Ang mga ekspresyon ng takot ay lumitaw sa mga mata ng mga kalapit na paniki at ang mga mas malapit sa figure ay nagyelo sa kalagitnaan ng hangin, na tila sila ay natakot. Talk! 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 Ang ilan sa mga mahihinang paniki ay nahulog sa lupa habang ang dugo ay tumagas mula sa kanilang mga mata at ilong. Karamihan sa mga Black Bloodbath ay nanginginig sa hangin at hindi na sila nang ahas na umaban papatungo kay Francis. Ang tanging halos hindi nakayanan ay ang 4 na leader ng paniki sa third sky ng Ascended Realm. Ang mga pinuno ay likas na nagpadala ng isa pang alon ng pag-atake ng tunog ng enerhiya ng isip. Inilibot ni Francis ang kanyang kaliwang mata at ang Asher Light sa kanyang kaliwang mata ay umabot na sa 2 talampakan na siyam, na nagtusto sa mental energy ni Francis at naramdaman ng huli ang napakalaking pinagmumula ng mental energy sa kanya. Pero maliit na halaga lang ang ma-withdraw dahil hindi niya alam kung paano ito gamitin. Ngunit kahit na pagkatapos ay ang mental energy assassination spike ay maaaring makaston sa napakaraming Black Bloodbath. Alam ng mga paniki na ito kung paano kontrolin ang kanilang mental energy mula nang ipanganak. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging matalas at ang katawan ng pinuno ng paniki ay naging transparent, na nagpapakita ng mga organo, mga daluyan ng dugo pati na rin ang enerhiya ng yaw sa loob. Sa katawan ng pinuno ng paniki, nakita ni Francis ang isang malabong pulang mental na pinagmumula ng enerhiya na halos kasing laki ng isang butil ng bigas sa ulo nito. Hindi mararamdaman ng mga normal na tao ang mental energy, ngunit malinaw na nakikita ng kaliwang mata ni Francis ang pinagmumula ng mental energy pati na rin ang paraan ng paggamit nito. Ang mental na enerhiya ay dapat gamitin sa isang tiyak na dalas. Isang diagram ang lumitaw sa ulo ni Francis. Bagamat iba ang katawan ng mga paniki sa katawan ng tao, ang paraan ng paggamit nila ng mental energy ay pareho at ang pamamaraan ay kinopya sa dimensyon ng kaliwang mata ni Francis. Boy! Inilipat ni Francis ang kanyang true force nang may lumabas na kakaibang tunog mula sa kanyang bibig, na naglalaman ng bakas ng mental energy. Talk! 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 Ang mga alon ng itim na bloodbath ay bumagsak mula sa langit habang ang dugo ay tumagas mula sa kanilang ilong, tainga at mata. Ang lahat ng mga Black Bloodbath sa ilalim ng third sky ng Ascended Realm ay hindi nakayanan ang pag-ataking ito. Ang tunog na pag-atake na ito ay naglalaman ng kagulat-gulat mula sa aking true force. Ang pagdaragdag ng mental energy ay ginagawang mas epektibo sa mga paniki na ito. Lumitaw si Joy sa mukha ni Francis. Ang mga organo ng mga paniki na nahulog mula sa himpapawid ay masisira at kahit na ang ilan ay mabuhay, sila ay mapilayan. Isang tunog lang na pag-atake ay bumagsak ng 10 hanggang 20 paniki. Boy! Nagkalat ang mga natitirang paniki sa iba't ibang direksyon dahil sa takot. Ibinuko ni Francis ang kanyang bibig sa pangalawang pagkakataon, ngunit 10 paniki ang naiwan sa lupa. Maging ang 4 na paniki sa third sky ng Ascended Realm ay tumakbo palayo sa takot. Saan ka tatakbo? Malamig na tumawa si Francis habang inilabas niya ang kanyang luhaw-baw. Ang kanyang kaliwang mata ay kumislap sa Asher at ang kapangyarihan ng mga kasanayan sa archery ni Francis ay tumaas. So. Ang ilang dark Asher-colored arrow ay tumusok sa 4 na Black Bloodbath sa third sky of the Ascended Realm sa hindi kapani-pani walang bilis. Maaaring lampasan ng luhaw-baw ang bilis ng tunog, ngunit magagamit lamang ni Francis ang kaunting kapangyarihan nito.
Ngunit kahit noon pa man, hindi nagawang iwasan ng mga Black Blood Bat ang mga araw nito. Nang bawiin ni Francis ang kanyang luho-hawbaw, nawala na sa paningin ang mga kalapit na Black Blood Bat. Umiling si Francis at ibinalik niya ang eye patch. Ang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip noon na nagmula sa kanyang bibig ay nangangahulugan na ang pagsusuot ng eye patch ay walang gaanong pagkakaiba. Sa pamamagitan ng labanang ito, nakahanap si Francis ng paraan para magamit ang kanyang mental energy. Sinabi sa kanya ng instinct na ang tunay na potensyal ng kanyang kaliwang mata ay hindi pa naaabot. Ano ba ang nangyayari? Bakit tumatakbo ang mga kalapit na paniki? Parang wala rin silang malinaw na malay. Isang gusot na magandang babae ang lumakad palapit sa kuweba ni Francis na may nakatuwang ekspresyon. Siya si Rochelle, na nakipaghiwalay sa kanila kanina. Ang pangkat na kinabibilangan niya ay nakatagpo ng isang malaking grupo ng mga paniki kamakailan at si Marson ang nanguna sa pinakamalakas at pinakamaraming paniki palayo habang ang iba ay tumakbo. Sa wakas ay nakatakas si Rochelle mula sa mga paniki na humahabol sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng isa pang grupo ng mga paniki na may napakaraming bilang na maaaring magbanta sa kanya. Ngunit kahit papaano, ang mga paniki na ito ay tila natatakot at para silang mga langaw na walang ulo na lumilipad sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos maglakad ng isa pang 10 yarda, sumulyap si Rochelle sa mga paniki sa lupa at nakita niya na ang ilan sa mga paniki ay namatay habang ang iba ay nagpupumiglas sa lupa na may dugong tumutulo mula sa kanilang mga mata, tainga at ilong. Nanginginig ang puso ni Rochelle habang iniisip kung sino ang nakakatakot na pumatay ng maraming paniki nang hindi nag-iiwan ng tracker. Ang mga paniki sa lupa ay walang halatang pinsala, ngunit ang mga organo pati na rin ang mga sisidlan sa loob nito ay nawasak at wala silang malinaw na kamalayan. Sister Rochelle. Isang malamig na boses ang narinig mula sa sulok sa harapan. Nagulat si Rochelle, ngunit matapos makita kung sino iyon, nagpakawala siya ng hininga. Naka-cross-leg si Francis na parang nagpapagaling. Pero sa paraan ng pag-circulate niya ng true force niya, parang naglilinang din siya. Sa tabi niya ay si Fulton, nagising na at nagpapagaling. Itong mga paniki ba ay lahat? Maingat na tanong ni Rochelle. Sa tabi ni Francis ay may mga katawan ng maraming paniki, kabilang ang 3 hanggang 4 na pinuno ng paniki na ang mga vital ay natusok ng mga palaso. Hindi tumugon si Francis at nagsimula siyang mag-cultivate habang itinutulak ang kanyang Heavenly Wind True Force to the max. Naabot niya ang isang mataas na antas sa kanyang Heavenly Wind God Technique at ang paglilinis ng kanyang True Force ay kapantay ng mga nasa 4th sky of the Ascended Realm. Sa mga tuntunin ng kanyang katawan, ang kanyang Silver Wall Technique ay umabot sa pinakamataas na antas na posible. Ang pag-inom ng ilang spiritual na alak at pagkain ng spiritual na prutas pati na rin ang snake bile ay nagpapataas ng kanyang mga katangian sa peak 2nd sky. Sa ilalim ng desperadong sitwasyon, na-maximize ni Francis ang kanyang potensyal at naabot niya ang kalahating hakbang na 3rd sky. Ngayon, ang dami pati na rin ang kalidad ng true force ni Francis ay patuloy na tumaas habang siya ay nilinang. Upang mapabilis ang kanyang cultivation, si Francis ay umiinom ng kaunting spiritual na alak bawat ilang oras. Ang mababang grade na spiritual na alak ay may magandang epekto para sa mga nasa ilalim ng 4th sky ng Ascended Realm. Umupo si Fulton sa tabi ni Francis at binantayan siya ng komplikadong ekspresyon. Pagkatapos niyang mawala ng malay, walang ideya si Fulton kung ano ang nangyari. Nang siya ay magising, si Francis ay hindi man lang nasugatan, ngunit ang mga bangkay ng mga paniki ay nasa malapit sa napakaraming dami. Gaano kahalintulad ang eksenang ito sa Scarlet Moon Demonic Cave. Hindi kaagad umalis si Francis at sa halip ay nag-cultivate siya. Makalipas ang kalahating araw, naabot ni Francis ang 3rd sky ng Ascended Realm at naglabas siya ng magulong aura. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat sky sa Ascended Realm ay napakalaki. Ito ay isang pagbabago sa kadena ng pagkain, ang mga may mababang paglilinang ay pipigilan. Pagkakaiba sa food chain. Sa sandaling ito, kapwa sina Fulton at Rochelle ay nakadama ng hindi kilalang presyon at nakaramdam sila ng pagkabalisa. Si Rochelle ay nagkaroon ng sobrang komplikadong mga damdamin. Bagamat naabot na niya ang pinakamataas na 2nd sky, wala pa siyang mga kinakailangan upang maabot ang 3rd sky. Okay, alis na tayo.
Dahan daw ang bumangon si Francis habang nanlalaki ang kanyang mga mata at pinangunahan niya ang daan. Sumunod si Fulton sa likuran. Napakabilis. Bahagyang nagulat si Rochelle. Alam na alam ni Francis ang tanawin at siya ay nagngangalit. Maging si Marston ay kailangang maingat na maglakbay. Pwede mo akong sundan o umalis mag-isa. Walang pakialam si Francis sa naisip niya. Kinagat ni Rochelle ang kanyang mga labi at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagpasya siyang sundan si Francis. Isang komplikadong mapa ang lumitaw sa mapa ni Francis, na dahan daw ang nagsimulang gawing perpekto ang sarili nito. Ang dahilan kung bakit siya tumakbo ng napakabilis ay gusto niyang kumpletuhin ang mapa at lumabas sa maze. Pagkatapos ng maikling panahon, isang grupo ng humigit kumulang 10 hanggang 20 paniki ang lumitaw sa unahan at ang halagang ito ay nagawang banta ang tatlo. Natigilan sina Rochelle at Fulton. Boy! Ibinuka ni Francis ang kanyang bibig at ang grupo ng mga paniki sa unahan ay tumili sa takot habang sila ay nahulog kasama ng tok-tok-tok, ang ilan sa kanila ay lumipad palayo. Oh my God! Nagpalitan ng tingin sina Fulton at Rochelle habang ang mga natulala na ekspresyon ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Ang tanging ginawa ni Francis ay ibuka ang kanyang bibig at ang mga paniki ay nagkalat sa takot. Matapos maabot ang third sky of the Ascended Realm, ang liwanag sa kaliwang mata ni Francis ay umabot ng 3 yarda na nangangahulugan na ang kanyang mental energy ay mas malakas. Pagkatapos nito, pinamunuan ni Francis ang lahat ng nasa Batcave. Ang mga paniki ay nalabanan lahat ng kanyang mental energy sound wave. Kahit anong grupong dumating ay mamamatay o magkakawatak-watek sa takot. Minsan, dumating ang isang grupo ng 100 Black Blood Bat na pinamumunuan ng isang paniki na hari ng Fourth Sky. Ang resulta, inactivate ni Francis ang kanyang mental energy assassination para patayin ang iba pang paniki at pagkatapos, pinatay niya ang Bat King gamit ang kanyang luohao-bao. Sa mga kalahok, si Francis ang unang nakalampas sa Human Sea Tactic. Hindi pinapansin ang taktika ng dagat ng tao. Napakalaki ng mental energy ni Francis at mayroon siyang spiritual na alak upang tulungan siyang makabangon. Tanging pamamanhid ang natitira kina Fulton at Rochelle bukod sa pagkabigla. Sa puntong ito, si Francis ay parang Panginoon ng kadiliman at sa paglipas ng panahon, ang mapa sa loob ng isip ni Francis ay naging mas perpekto. Sa wakas ay sinuri niya ang landas na dapat tahakin ng isa upang makalabas sa maze at kasama rito ang paglampas sa gitnang bahagi ng mapa. Ang ikatlong araw ng ikalawang yugto. Isang malaking pasukan sa kuwebo ang lumitaw na ito ay napakaitim sa unahan, na parang bibig ng isang napakalaking halimaw. Si Marston, Roldan, Balmond at Rina ay nakatayo sa pasukan na may maraming katawan ng paniki sa lupa sa malapit. Dumating kayo sa tamang oras, ang punong tanggapan ng Batcave ay nasa unahan at marami itong mapagkukunan, na ngayon ay wala na. Bahagyang nagulat si Marston nang makita niya si Francis at ang kasama. Naisip niya na ang grupo ni Francis ay mahihirapang maglakbay sa mga kuwebo lalo na kapag ang cultivation ni Rochelle at Fulton ang pinakamababa. Pero from the current scene, parang relaxed ang tatlo. Si Fulton at Rochelle ay parang dalawang gwardya na nakatayo sa kaliwa at kanan ni Francis. 172. May kabuuang 7 disipulo ang nagtipon sa napakalaking pasukan. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, wala sa kanila ang na-kick out, sa kabila ng napakalaking pagtaas ng kahirapan. Ang kakaiba ay tila napaka-relax ni Francis, Fulton at Rochelle. Wala silang ipinakitang tanda ng pagkapagod, at sa halip ay napuno sila ng lakas. Brother Hanford, nakalusot ka na ba? Naramdaman ni Marston ang pagbabago sa aura na nagmumula sa katawan ni Francis. Dahil nakalusot siya, ligaw at magulo ang kanyang aura, at wala ito sa karaniwang kontroladong estado nito. Nakaramdam ng pressure sa kanila dahil sa bilis ng cultivation ni Francis, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Balmond at Roldan habang tinitingnan nila ang isa't isa ng masalimuot na tingin. Ito ay lalo na para kay Balmond dahil ang pagkakaiba sa cultivation sa pagitan niya at ni Francis ay wala na ngayon. Isang surge of battle intent ang lumitaw sa Balmond habang iniisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon upang labanan si Francis sa isang patas na laban. Si Balmond ay may lubos na tiwala sa kanyang sariling lakas, hindi man lang niya sinubukan ang kanyang makakaya sa torneo mula noon.
Hindi ko siya dapat hayaang umalis ng buhay sa Floating Crest Palace. Malamlam at maingat ang ekspresyon ni Roldan. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na kung hindi niya itatapon si Francis sa lalong madaling panahon, ang huli ay magiging isang malaking banta sa kanya. Maraming bagay sa pagsubok na ito na tumutulong sa akin sa aking paglilinang, casual na sabi ni Francis. Ang 7 alagad na nakaligtas hanggang sa puntong ito sa pagsubok ay lahat ay gumawa ng mga pagpapabuti. Hindi lang si Francis ang umunlad. Gayunpaman, ang huli ay ang disipulo na higit na nag-improve, kasama sina Fulton at Balmond na sumusunod sa likuran. Okay, sa pagsasama-sama nating 7, makapasok tayo sa kuwebang ito. Pakiramdam ko, kung malalampasan natin ang puntong ito, mas magiging madali para sa atin na tapusin ang pagsubok na ito. Nagsimulang magbalangkas ng plano si Marson. Naunawaan ni Francis na mayroong libu-libong paniki sa loob ng Batcave, at bawat isa sa kanila ay nasa first sky ng Ascended Realm. Pagkatapos ay sinabi ni Balmond sa lahat, ayon sa nalaman ko, mayroong Bat Emperor sa loob ng kuweba na nakaabot sa 6th sky of the Ascended Realm. Bukod sa Emperor, mayroon ding 6 na Batlords na ang cultivation level ay mula ika-4 hanggang 5th sky ng Ascended Realm. Sa kabutihang palad, ang Batlords na ito ay nasa loob ng malawak na kabat. Nang marinig ito, ang iba ay natigilan. Ang balitang ito ay natagpuan ni Balmond, na pumasok sa mga kuweba kasama si Marson, na ang huli ay nakakuha ng atensyon ng mas malalakas na paniki. Sa pangkalahatan, ang lakas ng mga paniki ay higit na lumampas sa mga kalahok sa dami at kalidad. Kapag nakaharap sa taktika ng dagat ng tao, kahit isang taong kasing lakas ni Marson ay kailangang tumakbo, habang ang mga mahihinang disipulo ay wala man lang lakas na protektahan ang kanilang sarili. Malinaw na hindi natin sila kayang labanan. Kailangan nating pumatay ng ilang Batlord bago lumitaw ang Bat Emperor. Kung magiging matagumpay iyon, makakakuha tayo ng ilang kayamanan sa daan. Kung hindi, ang magagawa lang natin ay lumaban hanggang sa labasan. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang lahat ay pupunta sa kani-kanilang direksyon. Sinabi ni Marson sa lahat ang kanyang plano at mayroong kabuoang 3 magkakaibang posibleng sitwasyon na maaaring mangyari. Ang pinakamagandang sitwasyon ay ang pagnanakaw ng grupo ng ilang mga kayamanan sa kanilang pagpunta sa susunod na lugar. Ang grupo ay nagtutulungan upang labanan ang 100 patungo sa labasan, pinipili lamang na protektahan ang kanilang sarili. Ang grupo ay nahulog sa isang desperado na sitwasyon, ibig sabihin ay walang sino man ang maaaring tumulong sa isa't isa. Matapos ibahagi ni Marson ang kanyang plano ay bumaantong hininga siya sa kanyang puso. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang posibilidad na magtagumpay ang first plan ay mas mababa sa 10%, samantalang ang third plan ang may pinakamataas na pagkakataon na mangyari. Ito ay dahil napakaraming paniki, kabilang ang mga Panginoon ng paniki. Ang anumang pag-aalinlangan ay maaaring mga hulugan ng agarang panganib. Hindi masama ang planong ito, ngunit ano ang mga pagkakataong manalo laban sa Bat Emperor? Tanong ni Francis. Ang kultibasyon ng Bat Emperor ay umabot na sa 6th sky, katulad ng ilang deacon sa loob ng clan. Wala akong gaanong pagkakataon na manalo, ngunit dapat ko itong labanan saglit, sagot ni Marson pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Bahagyang nagulat si Francis nang marinig niya ito. Tila ang lakas ni Marson ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng isa pang pag-uusap ay naghanda na ang grupo para umalis. Brother Yang, sa tingin ko nakalimutan mo ang isang posibilidad. Bahagyang ngumiti si Francis. Anong posibilidad? Labis na nagulat si Marson. Sa kanyang isip, ang pinakamasamang posibleng sitwasyon ay nahulaan na. Bloodwash. Ang Bat Pugad. Sabay-sabay na sinabi ni Francis kay Marson. Isang flash ng pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mga mata bago umiling si Marson ng mapait, Brother Francis, maaari mong ihinto ang pagbibiro. Pinamunuan ni Marson ang grupo at pumunta sa punong tanggapan ng Batcave. Ang 7 lahat ay may lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa hindi bababa sa 3rd sky ng Ascended Realm, na ang karamihan ay maihahambing sa 4th sky o mas mataas. Sa makatuwid, ang mga nakakalat na paniki na gumagala sa paligid ay madaling napatay. Ipagpatuloy ito ng lahat, kung makatagpo tayo ng Batlord, magsasama-sama tayo at papatayin ito, utos ni Marson.
Ang grupo ay mas malalim at nakilala ang isang grupo ng humigit kumulang 100 paniki na pinamumunuan ng isang Batlord, na ang cultivation ay malapit sa fifth sky ng Ascended Realm. Binaflip ang Cloud Bomb. Itinutok ni Marcin ang kanyang palad sa pulutong ng mga paniki sa unahan, na agad na napatay ang 5 o 6 sa kanila. Sa isang galaw lang noon, ang Batlord ay nasugatan ni Marcin. Hindi mapigilan ni Francis na bahagyang mapakilos, si Marcin ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Hindi nakakagulat na siya ay nirerango sa ikalawa sa mga pangunahing disipulo, at may kakayahang lumaban para sa pinunong disipulo. Bengso. Isang madilim na asher na liwanag ang bumungad sa lalamunan ng Batlord. Flop. Nahulog sa lupa ang napakalaking bangkay ng Batlord. Bahagyang nagulat si Marcin kay Francis. Ang luhaw-baw ng huli ay napakalakas, at maaaring magbanta sa mga nasa fourth sky lalo na kapag ito ay isang palihim na pag-atake. Matapos masira ang Batlord, ang natitirang mga paniki ay nagkalat sa takot, na higit sa kalahati sa kanila ay namatay o nasugatan. Brother Francis, mayroon kang ilang mahusay na kasanayan sa archery. Maaari tayong pumatay ng ilan pang mga Batlord ng magkasama at bibigyan kita ng mas mataas na bahagi ng mga reward na makukuha natin. Ngumiti si Marcin. Oo naman, tumanggo si Francis bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi lamang ilang mga mapagkukunan na natipon sa pagmamadali, gusto niya ng higit pa. Ang grupo ay nagpatuloy sa pagsulong at ang isa pang Panginoon ng paniki ay lumitaw sa lalong madaling panahon, sa pagkakataong ito ay nangunguna sa humigit kumulang 100 hanggang 200 na paniki, na ang ilan ay kasama ang mga tumakas lamang. Ang Batlord na ito ay aktwal na nakarating sa fifth sky, at sa pagkakataong ito, si Marcin ay makakamit lamang ang kapangyarihan ng hindi ito papatayin sa maikling panahon. Northern Dark Heavenly Water Heavy Wave Slash. Bulalas ni Balmond habang lumulutang siya sa hangin, nag-iwan ng ilan pagkatapos ng mga larawan habang nagpapadala siya ng isang umaalon na palad na tila 5,000 kilo ang bigat patungo sa Panginoon ng paniki. Boom! Ang Batlord ay nabasag sa lupa ng pinagsamang pag-atake ni Balmond at Marcin. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat, hindi nila akalain na ganito kalakas si Balmond. Lihim na sinuri ni Francis na ang Northern Dark Heavenly Water skill ni Balmond ay kapantay ng sarili niyang Lightning Wind Palm, kung hindi man mas malakas. Ang grupo ng 7 disipulo ay nagsama-sama at pinatay ang Panginoon ng paniki. Very successful. 2 na ang inalagaan namin. Kailangan lang naming tapusin ang 2 pa at magiging maayos na ang lahat. Tumawa si Marcin. Teka. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Francis, ang natitirang mga paniki ay hindi tumatakas. Kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, isang kaluluwang nanginginig na hiyawan ang maririnig habang ang isang magulong hangin ay lumitaw, tamba-tamba ang mga dingding at inilantad ang isang paniki na emperador na may mga pakpak na humigit kumulang 3.5 metro. Ang mga kalapit na paniki ay agad na sumisigaw bilang tugon, ang kanilang moral ay tumataas sa presensya ng kanilang pinuno. Hindi maganda. Nakuha namin ang atensyon ng Bat Emperor ng napakabilis. Huminga ng malalim si Marcin at bumunot ng isang sinaunang, mahaba, gininto ang espada habang siya ay tumalon sa hangin. Pagkatapos ay humampis siya ng malakas patungo sa emperador ng paniki, na napunit ang 10-10 paniki sa proseso. Ang mahabang gininto ang espada ay isang middle class na mortal na sandata, at sa kanyang paglilinang, maaari pa niyang banta ang mga nasa sixth sky. Huso! Ang Bat Emperor ay sumigaw ng malakas at lumipad sa paraan ng pag-atake ng espada, na epektibong pinawalang bisa ang pinsalang dulot nito sa sarili nito. Daan-daang paniki ang nagsimulang magtipon mula sa lahat ng direksyon dahil sa tawag ng kanilang emperador. Bukod sa daan-daang regular na paniki, pinalibutan din ng iba pang 4 na Batlords ang grupo. Napapalibutan sila ng lubusan. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang pinakamasamang sitwasyon na hinulaan ni Marcin ay nangyari. Gayunpaman, ito ay mas masahol pa kaysa sa naisip. Mayroon ding daan-daang paniki na nasa Ascended Realm na nakapalibot sa grupo. Ang lugar ay napuno ng mga hiyawan, na nagpahirap sa lahat maliban kay Marcin na lumipat. Ang hindi mahawakang soundwave ay isang mental energy attack na maaaring makaapekto sa kanilang isipan. Kekeki, napakaraming paniki na magkakadikit.
Si Francis ay puno ng mga ngiti. Hindi napigilan ni Roldan at kasamahan na nakipag-away ng husto sa kanya sa galit. Paano siya natatawa sa ganoong sitwasyon? Boy! Binuksan ni Francis ang kanyang bibig at isang sound wave ng enerhiya sa pag-iisip ang sumabog. Talk! 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 Isang alon ng mga paniki ang bumagsak sa lupa. Kaagad, 20 hanggang 30 paniki ang nahulog sa lupa habang ang isang lugar na walang laman ng mga paniki ay lumitaw sa harap ni Francis. Ang kakaiba ay ang tunog na pag-atake ay tila nakakaapekto lamang sa mga paniki, at hindi nakakapinsala sa mga kalapit na tao. Sa kabaligtaran, tila bahagyang pinawalang bisa nito ang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ng mga paniki. Boy! 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 Patuloy na ibinuka ni Francis ang kanyang bibig habang ang paniki ay nahulog mula sa langit, habang ang ilan sa kanila ay nagkalat sa takot. Dahil sa eksenang ito, natigilan ang iba. Ang pag-atake ng tunog ng enerhiya ng pag-iisip ay tila sumalungat sa mga paniki na ito at maging ang Panginoon ng paniki ay puno ng takot kapag nilapitan nito si Francis. Sa katotohanan ng tunog na pag-atake ni Francis ay binago ayon sa katawan ng mga paniki at nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa kanila. Sa mga tuntunin ng pandinig, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at paniki. Sa makatuwid, ang ibang mga magsasaka ay walang naramdaman. Sobeng! Hinailan ni Francis ang kanyang luhaw-baw at isang madilim na asher na ilaw ang bumungad sa isang batlord sa fourth sky ng Ascended Realm. Nalaglag ang panga ng ibang nasa malapit. Si Francis ay parang isang bat-slayer na perpektong nakalaban sa mga paniki gamit ang kanyang archery at sound energy skills. Brother Hanford, magandang trabaho. Tuwang-tuwa si Marcin na nakikipaglaban sa emperador ng paniki. Boy! Patuloy na ibinuka ni Francis ang kanyang bibig at sunod-sunod na nagpapadala ng mga sound attack sa mental energy, na parang mga alon na patuloy na pumapatay ng paniki. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang Asher Abyss ay umikot ng mas mabilis at mas mabilis, na nagbibigay ng mental energy para kay Francis. Sa loob lamang ng ilang 10 paghinga, napatay ni Francis at pinilit ang humigit kumulang 100 hanggang 200 paniki na umatras. Ang mga paniki na napilitang umatras ay nasugatan sa pag-iisip, at hindi tumugon sa panawagan ng mga Panginoon ng paniki. Lahat ay tumingin kay Francis sa takot at gulat. Ang natitirang 3 batlord ay maingat na tumingin kay Francis at hindi nang ahas na lumapit. Lahat ay takpan ako at maghuhugas tayo ng dugo sa kuweba ng paniki. Umalangaw-ngaw ang boses ni Francis na puno ng layuning pumatay, na nagparamdam sa iba ng matinding hangarin sa labanan at panabik. 173. Si Francis ay nagbigay ng napakalakas na layuning pumatay habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang mental energy sound attack, na maaaring naging sanhi ng pagkawala ng malay o paglipad ng mga kalapit na paniki sa takot. Ang pinakamalakas na Bat Emperor ay pinigilan ni Marcin, at ang kanilang labanan ay naging dahilan upang ang iba pang mga paniki at ang mga magsasaka ay hindi makalapit. 3 sa 6 na Batlord ay napatay, at ang natitirang 3 ay hindi nang ahas na lumapit sa kanila. Para sa iba pang mga itim na paniki na pumupuno sa kalangitan, wala ni isa sa kanila ang makalapit kay Francis at kasama. Ang anumang ginawa ay mabubuwal o mapipilitang maghanap ng pagtakas. Nangangahulugan ito na ang pinakamalaking bentahe ng Batside, ang number tactic, ay nalutas ni Francis. Hanggang ngayon, wala pa sa natitirang mga disipulo ang namatay o na-kick out. Masasabing maganda ang sitwasyon. Kailangan lang nating pumatay ng 2 pang Panginoong paniki, pagkatapos ay makakatuon tayong lahat sa pag-atake sa Bat Emperor. Iminungkahi ni Francis. Pagkatapos gumamit ng napakaraming mental energy sound attacks, nagsisimula na siyang mapagod, sinasamantala ang pagkakataong ito na humigop ng kanyang spiritual na alak at makabawi ng kaunting enerhiya. Pagkatapos ng kaunting talakayan, napagdesisyonan na sina Balmond at Roldan ang mangguna sa opensa habang ang iba ay paprotektahan si Francis at susuportahan ang long range. Boy! Naglabas ng 2 sound attack si Francis para tulungan sina Balmond at Roldan na pumatay ng isa pang Batlord. Maging ang mga Batlord na ito ay maaapektuhan ng mental energy sound attack ni Francis, nahahayaan si Balmond na masaktan ito ng seryoso sa isang hit. Si Francis ay nagluluwa ng mga sound attack paminsan-minsan pati na rin ilalabas ang kanyang luhaw-baw.
Hindi nagtagal, napatay ang isa sa tatlong natitirang Batlord, kasama ang dalawa pang malubhang na sugatan. Naisip ni Francis na nakatakda na ang resulta ang natitirang dalawang Batlord ay malubhang na sugatan at hindi gaanong banta. Sa sandaling ito, nakarinig si Francis ng tili na yumanig sa dingding, at ang figure ng Bat Emperor ay nagpatalsik kay Marcin at sumugod patungo sa kanya. Hindi maganda. Naramdaman ni Francis ang isang nagbabantang buhay na premonition ng panganib. Ang Bat Emperor ay isang Yao Beast na nakaabot sa 6th sky of the Ascended Realm at nagtataglay ng mas mataas na katalinuhan, ibig sabihin ay natagpuan na nito ang kahalagahan ni Francis. Maraming beses na nitong gustong lusutan at patayin ang huli ngunit pinigilan ni Marcin. Nang makitang sunod-sunod na pinatay ang kanyang spawn, nabaliw ang Bat Emperor at sumugod kay Francis kahit na nangangahulugan ito na direktang tamaan si Marcin. Brother Hanford, ingat ka. Bulalas ni Marcin mula sa likuran. Maaaring malakas si Francis, ngunit agad siyang papatayin kapag kaharap ang isang Bat Emperor sa 6th sky of the Ascended Realm. Boy! Huminga ng malalim si Francis at pinaikot ang lahat ng kanyang true force at sabay na isinaaktibo ang kanyang Asher Blood para bumuo ng Mental Energy Sound Attack. Ang Mental Energy Sound Attack na ito ay ginawa ng buong lakas ni Francis at naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang bloodline. Q. Ang tunog na pag-atake ay halos agad na tumama sa Bat Emperor, at kahit isang bagay na kasing lakas sa huli ay bahagyang huminto. Natigilan si Francis. Ang kanyang Mental Energy Sound Attack ay partikular na idinisenyo para sa mga paniki, at ang pag-ataking ito na maaaring agad na pumatay ng mga paniki ng 4th sky ng Ascended Realm ay hindi man lang makapinsala sa kalaban. Ang Bat Emperor ay napahinto lamang ng kalahating hininga, ngunit ang huli ay sumugod lamang kay Francis ng may higit na bangis. Gayunpaman, maraming bagay ang maaaring gawin sa kalahating hininga. Mabilis na umatras si Francis ng ilang yarda habang ang kanyang figure ay umiikot na parang isda. Jang! Binawi ni Marcin ang kanyang mahabang gininto ang espada at nilaslas ito sa katawan ng Bat Emperor, na nagdulot ng isang mahaba at madugong sugat. Sobeng! Gumawa ng 180-degree turn si Francis habang tumakbo siya at nagpaputok ng arrow na naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang bloodline gamit ang kanyang Luoho Bow. Sa sandaling ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang bloodline, naramdaman ni Francis na bahagyang nanginginig ang Luoho Bow at naglabas ng mainit na pakiramdam. Ang arrow ay nag-iwan ng Asher Streak sa kalangitan at umabot sa hindi kapani-paniwalang bilis. Shua! Direktang tumama ang palasong iyon kung saan nasugatan ni Marcin ang Bat Emperor. Naunawaan ni Francis na ang kanyang mga pag-atake ay hindi makakatusok sa depensa ng Bat Emperor ng normal, ngunit ang arrow na ito ay tumama sa isang nasugatan ng punto at mas lalong nagbukas ng sugat. Roldan, Balmond, tulungan mo ako. Si Marcin ay sinenyasan ng dalawa na tumulong na labanan ang Bat Emperor at kahit na labis na ayaw ni Roldan, pumunta pa rin siya upang alalayan si Marcin gamit ang kanyang sandata sa kamay. Kung sila ay mag-aaway, sina Balmond at Roldan ay maaaring agad na mapatay ng Bat Emperor. Gayunpaman, kinakalaban ni Marcin ang Emperador at ang kailangan lang gawin ng dalawa ay suporta. Boy! Malamig nang umisi si Francis at bumalik sa Bat Emperor habang nagpadala siya ng Mental Energy Sound Attack para makagambala sa huli. Kahit na ang Bat Emperor ay hindi maaaring baliwalain ang Mental Energy Sound Attack ni Francis at napilitang mapunta sa isang desperado na sitwasyon. Napanatili ni Francis ang ilang distansya at naglabas ng sunod-sunod na arrow na tumama sa lugar na nasugatan na. Ang Bat Emperor ay pinilit na pabolaikin ng grupo at ang mga pinsala nito ay naging mas matindi. Talagang nabaliw ito at sinubukang tumakas ngunit pinigilan ng grupo si Francis na nagpaputok ng isang Mental Energy Sound Attack sa mga kritikal na punto. Matapos ang kalahati ng oras na kinakailangan upang magtimpla ng tsaa, ang Bat Emperor sa wakas ay nahulog ng husto sa lupa, patay. Matapos patayin ang Bat Emperor, nagpakawala ng mahabang hininga ang lahat at nagkalat ang mga natitirang paniki. Kahit na gusto ng ilan sa kanila na maghiganti, pinilit silang bumalik ng Mental Energy Sound Attack ni Francis. Sa ngayon, may ilang daang paniki ang patay sa kuweba, at 75% sa kanila ay napatay ni Francis. Brother Hanford, marami kang naiambag. Kung wala ka rito, who knows kung ilan ang makakadaan ng buhay.
Pagkatapos ng trial, i-report ko ito sa clan. Sinabi ni Marson na may pasasalamat at paghanga. Kailangang malaman ng isa na ang ikalawang pagsubok ay mas mahirap kaysa sa una, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari ay hindi hihigit sa 3 ang makakapasa sa pagsubok na ito. Gayunpaman, si Francis ay isang game changer na sumalungat sa number tactic ng paniki at walang na-kick out sa trial. Matapos patayin ang Bat Emperor, mas pumasok ang grupo sa loob ng kuweba na maraming kayamanan sa loob. Palihim na binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at sinilip ang kuweba. Hindi siya madaling kumuha ng mga kayamanan, ngunit tiyak na magagandang bagay ang mga iyon kapag ginawa niya. Pagkatapos maglakad sa isang tiyak na punto, lumitaw ang isang pulang pader ng dugo. Mahusay. Ito ang espiritual na prutas na Scarlet Blood Fruit, na maaaring makabuluhang palakasin ang katawan. Nakita ni Roldan ang isang prutas na tumutubo sa sulok. Sure! Isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at kinuha ang Scarlet Blood Fruit. Brother Hanford, una kong nakita itong Scarlet Blood Fruit. Mahinang sabi ni Roldan. Kung una mong nahanap, bakit ako ang kumuha? Nanunuya si Francis. Nakikita ng kanyang kaliwang mata kung aling mga bagay ang nasa paligid, ngunit kahit na iyon ay maaari lamang siyang pumili mula sa mga ito. Huwag na kayong makipagtalo, si Brother Hanford ang gumawa ng pinakamaraming trabaho kaya dapat siya ang unang unahin. Higit pa rito, mayroong higit sa isang Scarlet Blood Fruit. Sabi ni Marson. Lubhang naagrabyado si Roldan, ngunit wala siyang magawa kundi maghanap ng iba pang kayamanan. Ang Scarlet Blood Fruit ay isang espiritual na prutas na naglalaman ng kakanyahan ng araw pati na rin ang dugo ng mga hayop, na lubhang nagpapataas ng mga katangian ng katawan. Malaki ang posibilidad na may makalusot sa susunod na sky kung sila ay nasa ilalim ng 4th sky ng Ascended Realm. Mayroong 5 hanggang 6 sa mga prutas na ito sa paligid at si Francis ay nakakuha ng 2, Marson 1, Balmond 1 at Rina ang huli. Biglang tumingin ang mga mata ni Francis sa isang sulok ng isang lugar. May malabong pilak pulang uri ng prutas na tumutubo doon na naglabas ng malamig na aura. Nakakalamig na prutas ng yin. Isang espiritual na prutas na may eksaktong kabaligtaran na katangian bilang ang Scarlet Blood Fruit. Naging blur ang figure ni Francis habang nagmamadaling pumunta sa direksyong iyon, ngunit sina Marson, Balmond at kasamahan ay natagpuan din ang chilling yin fruit sa parehong oras. 2 sa 5 chilling yin fruit ay inagaw ni Francis habang ang iba pang 3 ay hinati ni na Marson, Balmond, at Fulton. Ang huli ay palaging malapit kay Francis, kaya nakatanggap din siya ng ilan sa liwanag. Nakahanap si Fulton ng isang tiyak na pattern, hanggat may gusto si Francis, lilito ang magagandang kayamanan. Gayunpaman, hindi lang siya ang nakaalam nito, sina Marson at kasamahan. Lahat ay nagkaroon ng parehong pakiramdam. Bakit mo ako sinusundan lahat? Biglang sinabi ni Francis. Ang iba ay awkward na tumawa at napanatili ang isang tiyak na distansya mula kay Francis. Pagkatapos nito, hindi na kumuha ng maraming item si Francis at iisipin na lang niyang gawin iyon kung naabot na nila ang spiritual grade dahil alam niyang maghahinala at magigitgit ang iba kung kukuha siya ng sobra. Mayroong maraming mga kayamanan sa loob ng kuweba, ngunit isang ika-10 lamang ng mga ito ang nakaabot sa spiritual na grado. Sa sandaling nasa antas na sila, maglalaman sila ng maraming enerhiya sa loob nila. Halos kinalkula ni Francis na sa 10 ng mga spiritual grade na halaman na nakuha niya, ang chilling yin fruit at scarlet blood fruit ang pinakamahalaga at ang iba ay may mas magandang epekto kapag ginawa itong mga table tasks sa halip na kainin kaagad. Makalipas ang halos kalahating araw, ang mga gamit sa loob ng Batcave ay nasamsam. May ilang mga tao na agad na kumain ng kanilang mga kayamanan upang pagsamahin at palakihin ang kanilang paglilinang. Halimbawa, si Balmond, ang chilling yin fruit na kanyang kinain ay may parehong elemento sa kanyang Northern Dark Heavenly Water, na nangangahulugan na maaari nitong mapataas ang kanyang cultivation. Hindi talaga inisip ni Francis kung aling mga elemento ang taglay ng mga prutas dahil ang kasanayang sinanay niya ay maaaring makuha ang pareho, ngunit dahil siya ay nagkaroon ng isang tagumpay, hindi isang matalinong pagpili na gumamit ng mga kayamanan upang madagdagan ang kanyang paglilinang sa ngayon.
Si Fulton ay kumain ng chilling yin fruit at umupo ng naka-cross-legged sa lupa, naglilinang. Makalipas ang 2 oras. Si Marston ang unang umalis. Gusto niyang siya ang unang lumabas sa second trial para makakuha siya ng mas maraming reward mula sa trial na ito. Sunod-sunod na umalis ang iba, ngunit sabay pa ring umalis sina Francis at Fulton. Pagkatapos kumain ng chilling yin fruit, si Fulton ay papalapit na sa tuktok ng second sky ng Ascended Realm at ang kanyang true force ay mayroong elemento ng ice sa loob nito, na lubos na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Ang iba tulad ni Roldan, Rina at Rochelle ay may mga improvement din. Ang punto ng pagsubok ay upang pisilin ang potensyal ng isang tao at pagkatapos ay gumamit ng mga mapagkukunan upang madagdagan ang paglilinang ng isang tao. Brother Francis, bakit hindi mo ipinaglalaban ang titulo ng first to exit? Biglang tanong ni Fulton. Noong nagsimula na ang second trial, nabanggit na mas kaunting oras ang ginugugol ng isa para makumplito ang trial, mas mataas ang reward. Hindi ko ipinaglalaban ito. Umiling si Francis. Kung gayon, Brother Hanford, ikaw. Nabanggit ng mga panuntunan na ang pagganap sa pagsubok pati na rin ang bilang ng mga pagsubok na naipasa ay makakaapekto sa resulta. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang dami ng pagsubok na dumaan pati na rin ang performance mula sa kanila. Performance. Lumiwanag ang mga mata ni Fulton nang sa wakas ay naunawaan na niya. 174. Kung mas mahaba ang nanatili sa floating crest trial, mas mahusay silang nakapuntos. Bilang karagdagan, ang bilang ng mga pagsubok na naipasa ng isa, gayon din ang kanilang pagganap sa panahon ng mga pagsubok ay nakaapekto rin sa huling resulta, na siyang nagpasya sa panghuling gantimpala. Bukod kay Hubert at sa iba pang 2 disipulo na na-kick out sa unang pagsubok, ang natitirang 7 ay nakakuha ng hindi bababa sa 30 puntos sa pagsubok para sa matagumpay na pagpasa sa unang pagsubok, at ang mga disipulo na umabot sa puntong ito ay mahusay din sa panahon ng mga pagsubok. Siyempre, ang mga puntos na nakuha mula sa kanilang pagganap ay itinatago. Ang bawat kalahok na disipulo ay mayroong floating crest token na naka-embed sa loob ng kanilang mga katawan, at kahit si Francis ay hindi maramdaman ang pagkakaroon ng token. Gayunpaman, nang mapatay niya ang kanyang mga kaaway, nasulyapan ng kanyang kaliwang mata ang pinakamaliit na paggalaw ng token. Bagamat maaaring hindi niya alam kung gaano karaming mga puntos ang mayroon siya, ang kanyang score ay hindi dapat masyadong mababa pagkatapos pumatay ng napakaraming paniki. Pagkatapos ay dahan-daang naglakbay si Francis, ang mapa sa kanyang isipan ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Bagamat mayroon pa ring ilang natitirang mga itim na spot sa mapa, natagpuan na ang daan patungo sa labasan. 3 araw na ang nakalipas mula noong magsimula ang second trial. Alam ni Francis na hindi na siya maaaring mag-aksaya pa ng oras, kahit na mayroon pa ring ilang mga kayamanan sa kuweba. Ang swerte niya ay hindi masyadong maganda dahil wala siyang nakitang magagandang bagay bukod sa loob ng pugad ng paniki. Tanging sina Balmond at Marston lang ang nakakuha ng ilang spiritual na bagay pagkatapos pumasok sa isang underground floor. Pagkalipas ng 2 oras, isang mahinang liwanag ang lumitaw mula sa unahan at ang material sa ilalim ng kanilang mga paa ay dahan-daang naging kulay asul. Ang mahinang tipak ng liwanag ay lalong lumiwanag hanggang sa makita ni Francis ang labasan, isang malaking asul na gate na bukas na bukas. Matapos dumaan sa gate, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, 50 puntos ang iginawad para sa pagpasa sa ikalawang pagsubok. Pagkatapos ng 5 araw, magbubukas ang ikatlong pagsubok. Sa loob ng gate ay isang Asher Hall na naglalaman ng enerhiya na ilang beses na mas malakas kaysa sa enerhiya sa Sky Moon Mountain. Mayroon ng 3 tao sa loob, Marston, Roldan at Balmond. Naka-cross-legged ang 3 sa lupa, tinutunaw ang mga halaman na nakuha nila noon. Si Balmond ang may pinakamabilis na improvement sa 3, sa kanyang aura na tumutulak patungo sa 4th sky ng Ascended Realm. Si Marston ay sumusulong din. Gayunpaman, ang higit pang nilinang, mas mahirap itong umunlad. Sa kanyang antas, ang bawat pulgadang natamo sa paglilinang ay nangangailangan ng maraming pagsisikap.
Sa kabila ng lahat ng ito, naabot pa rin ni Marsden ang mga huling yugto ng Fifth Sky, at pagkatapos ng trial, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na subukan at maabot ang Sixth Sky. Makalipas ang isa pang kalahating araw, sina Rochelle at Rina ay parehong lumakad sa gate at pumasok sa bulwagan. Ayon sa alam ni Francis, ang mga dumating mamaya ay hindi nakakuha ng anumang karagdagang bonus. Ang second trial. Si Marsden ang pinakamabilis at sa makatuwid ay nakakuha ng dagdag na 30 puntos. Sina Balmond at Roldan ay parehong nakatanggap ng dagdag na 20. Kailangang malaman ng isa ang mga puntos para sa pagpasa sa unang pagsubok ay nagbigay lamang ng 30 puntos. Hindi naging madali ang pagkuha ng mga puntong ito, at pagkatapos ng mga pagsubok ay nagkaroon sila ng maraming gamit. Mabagal na lumipas ang oras, at ginamit ng lahat ang huling sandali upang madagdagan ang kanilang lakas. Sina Francis, Balmond, Rina, at Fulton ay gumawa ng malaking pagpapabuti sa kanilang paglilinang. Ito ay lalo na para kay Francis, na nakalusot na bago pa man matapos ang second trial. Bukod doon, parehong sina Rina at Fulton ay parehong nasa punto ng isang pambihirang tagumpay. Sa wakas, isang boses ang tumunog sa kanilang ulo, ang Floating Crest Trial ay papasok sa ikatlong yugto, Sky Boundary Island. Maraming reward dito at walang limitasyon sa oras kapag mas matagal ang nabubuhay, mas maganda ang kanilang score. Nang mawala ang boses, bumukas ang isang makinang na asul na pinto sa kabilang panig ng bulwagan. Si Francis ay likas na ibinuka ang kanyang kaliwang mata, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging kakaiba. Alam niya ang ilang bagay tungkol sa array at paggamit ng kaliwang mata, masasabi niya ang uri ng array na tinitingnan niya. Hindi tayo maaaring magkasama sa huling yugto, nasa iyo na ang lahat. Sinabi ni Francis kay Fulton at ang huli ay nagpapasalamat na nagsabi, maaabot ko lamang ito salamat kay Brother Francis. Susubukan ko ang aking makakaya para sa huling yugto. Tumango si Francis at naramdaman na naabot na ni Fulton ang mga kinakailangan upang maabot ang third sky ng Ascended Realm. Kung nagawa niyang makalusot sa yugtong ito ay dapat na makakuha siya ng magandang marka. Shua! 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 Sunod-sunod na naglaho ang 7 disipulo nang pumasok sila sa kumikinang na pinto. Sky Boundary Island ang huling yugto. Bumaba ang katawan ni Fulton sa isang canyon at naramdaman na ang enerhiya sa paligid niya ay dalisay at puno. Ang enerhiya dito ay napakadalisay na ang bilis ng paglilinang ng isang tao ay magiging 10 beses na mas mabilis kaysa sa Sky Moon Mountain. Natigilan si Fulton. Pagkatapos noon ay sinuri niya ang lugar ngunit walang tao. Masyadong misteryoso at matalino si Brother Francis. Lahat ng pumasok sa ikatlong yugto ay ipinadala sa iba't ibang sulok sa Sky Boundary Island. Huminga ng malalim si Fulton at lalo pang hinangaan si Francis. May nakita na ang huli bago pa man sila pumasok. Nakita ni Francis na ang array sa loob ng kumikinang na pinto ay isang teleportation array, isa sa mga pinakakomplikadong array. Kailangang malaman ng isa ang tungkol sa mga spatial na batas at magkaroon ng kaukulang array diagram para iset up ito. Inangat ni Fulton ang kanyang ulo at nalaman na ang paminsan-minsang figure ng isang Yao Beast ay lilipad. Ang mga Yao Beast ay maaaring magtanim at naglalaman ng manipis na bakas ng sinaunang bloodline sa kanila. Sinasabing hahabulin lamang sila ng black metal monsters pagkatapos ng 10 araw ngunit marami ng panganib dito. Ang enerhiya dito ay perpekto para sa akin upang magtagumpay. Nagpasya si Fulton at naghanap ng isang tagong lugar. It was best for him to reach the third sky first and this place for perfect for it. 10 milya ang layo, sa harap ng isang hardin. Ang swerte ko talaga na teleport ako sa isang sinaunang nakalimutang hardin. Tumayo si Balmond sa harap ng isang hardin at naramdaman ang makapal na enerhiya sa paligid pati na rin ang mga aura ng makapangyarihang nilalang sa malapit. Ang mga aura na ito sa loob ng sinaunang nakalimutang hardin ay yumanig sa kanyang puso kahit na ito ay isang bahid lamang. Nangangahulugan din ito na ang hardin ay totoo at naglalaman ng maraming kayamanan sa loob. Siyempre, ang mga kayamanan at panganib ay magkasamang nagtago. Halatang alam ni Balmond ang puntong ito at huminga siya ng malalim at humakbang sa garden.
Kung hindi ako pumunta ng maaga itong hardin ay makikita ng iba. Naglaho ang anyo ni Balmond habang papasok siya sa loob. Hindi niya alam na napakalaki ng Sky Boundary Island at maraming lugar na naglalaman ng mga kayamanan sa paligid. Ang iba ay maaaring walang oras upang labanan siya. Ngunit kumpara sa ilan ay napakabuti ng kanyang kapalaran dahil nakilala na niya ang isang sinaunang hardin. Ang 7 disipulo ay ipinadala sa mga sulok ng Sky Boundary Island. Ang swerte ni Fulton ay karaniwan at ang kay Balmond ay napakabuti. Mayroong ilang may masamang kapalaran bagaman. Halimbawa Marson na teleport siya sa tabi mismo ng isang grupo ng mga green-spotted hyena na lahat ay nasa second sky ng Ascended Realm o mas mataas. Pagkatapos ng matinding labanan ay nakatakas si Marson. Muntik na akong pigilan ng Green Hyena King na iyon at kung napapalibutan ako. Nakahinga ng maluwag si Marson. Ang pagtatanim ng Green Hyena King ay halos umabot na sa 7th sky of the Ascended Realm, mas malakas pa kaysa sa Bat Emperor. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang huminto ang figure ni Marson habang nakatingin sa isang tore na may taas na 100 talampakan sa gitna ng kagubatan. Ang mataas na tore na ito ay talagang hindi simpleng ngunit. Si Marson ay kalahating puno ng kagalakan at kalahati ay napuno ng kalungkutan dahil ang tore ay nasa gitna ng kagubatan kung saan ang mga hayop ay umaalulong at ang ilang mga aura sa loob ay nagbabanta sa kanya. Hindi siya kasing swerte ni Balmond na lumitaw sa tabi mismo ng isang sinaunang nakalimutang hardin. Kasabay nito, ang mga disipulo sa Sky Boundary Island ay may nakilalang mabuti o masama. Sa tuktok ng isang bundok na ilang libong metro ang taas ay nakatayo ang isang kabataan. Ang kabataang ito ay may asher na buhok at isang mata lamang na nagbigay ng masamang pakiramdam. Sa wakas ay nakabangon na ako dito. Napakalaki talaga ng lugar ng huling yugto. Hindi ko man lang makita ang dulo gamit ang kaliwang mata ko, ibig sabihin ang radius ng lugar na ito ay hindi bababa sa 400 hanggang 500 milya ang haba. Bulong ni Francis sa sarili. Naghinala siya na wala ito sa Sky Moon Mountain o sa Cloud Country. Ang puzzle na ito ay hindi niya kayang lutisin sa ngayon kahit na ang mga elder ng clan ay malamang na hindi makapagbigay ng tama at tiyak na sagot. Pagkatapos ng lahat, ang Floating Crest Palace ay nagmula sa sinaunang panahon at sa panahong iyon ay maraming tao sa Origin Core and Void God Realm na may kakayahang dumaan sa mga sukat at muling pagsilang mula sa isang patak ng dugo. Katulad ng mga tunay na Diyos. Siyempre walang umabot sa antas na iyon sa lugar na ito bukod sa 4 na Great Inheritance kung saan ang Scarlet Moon Inheritance ay isa sa kanila. Maraming oras na ang nakalipas mula nang makapasok si Francis sa Sky Boundary Island at sa pangalawang pagpasok niya ay binuksan niya ang kanyang kaliwang mata upang makahanap ng ilang lugar na may kayamanan. Sa ganitong paraan siya ay nagkaroon ng pagpipilian upang pumili kung aling lugar upang pumunta sa. Kaya naman si Francis ay gumugol ng maraming enerhiya sa pag-akyat sa tuktok ng bundok para sa isang mas mahusay at karagdagang view. Nakatayo sa tuktok si Francis ay nakakakita ng napakalayo gamit ang kanyang kaliwang mata dahil walang nakaharang sa kanyang daan kasama ang mga maliliit na bagay na 100 milya ang layo. May isang mataas na tore sa gitna ng kagubatan sa tuwid na direksyong hilaga. Tinansya niya na magkakaroon ng malalaking pabuya ngunit maraming yaw-beast ang nakatago doon, kabilang ang mga nasa 7th sky ng Ascended Realm at maging ang mga nasa True Spirit Realm. Sa direksyong northwest ay isang mahiwagang hardin na napapalibutan ng tubig. Ang panig na iyon ay marahil isang sinaunang nakalimutang hardin. Medyo bumilis ang puso ni Francis. Mula sa tanawin at aura ay naisip ng hardin ang mga kayamanan sa loob ngunit sa kasamaang palad ang hardin ay nasa gitna ng lawa at maraming mga hayop doon na naging mas delikado pa kaysa sa mataas na tore. Higit pa rito, ang paglalakbay sa hardin ay magtatagal ng hindi kasama ang katotohanang magkakaroon din ng panganib sa daan. Umiling si Francis nang lumitaw ang malabong asher na liwanag mula sa kaliwang mata niya habang iniskan niya ang paligid. 175 ang plano ni Francis. Ang pasukan ng Floating Crest Palace. Ang 4 na elder at ang clan master ay nakaupo na naka-crossleg sa katahimikan. Sa isang kisap mata, 8 araw na ang lumipas at natapos na ang first at second stage ng trial. Sa araw na ito, binuksan ni First Elder ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi.
Ayon sa nakaraang karanasan, maraming tao ang nakikout sa ikalima at ika-6 na araw. Ang ikalima at ika-6 na araw ay ang gitnang yugto ng paglilitis at marami ang masisipa o mamamatay pa nga. Ngunit sa pagkakataong ito 8 araw na ang lumipas at walang lumabas. Talagang kakaiba. Ang makita kung gaano kahirap ang unang yugto sa pangalawa at pangatlong yugto ay dapat na mas mahirap at mapanganib kaysa sa mga nakaraang pagsubok. Medyo nag-aalala si Lola Sola. Ang kanyang alagad na si Rochelle ay isa sa mga mahihinang lumahok. Mayroon lamang 2 posibilidad. Ang Emerson Master, nakasuot ng purong puti, ay biglang sinabi. Anong mga posibilidad? Ang iba ay lahat ay tumingin sa pinakabata at pinakatalented na elder ng Broken Moon Clan. Nakamit ng huli ang pinakamahusay na marka sa Floating Crest Trial sa nakalipas na ilang dekada. Ang kanyang record ay hindi pa nasira mula noon, kaya ang kanyang mga salita ay may malaking kahalagahan. Ang unang posibilidad ay mayroong napakataas na rate ng pagkamatay. Kung minsan ang pagsubok mismo ay hindi makontrol ang ilang mga bagay sa loob. Sa makatuwid, wala pa tayong nakikitang mga disipulo. Sabi ni Emerson Master sa mababang tono. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng iba nang medyo nag-aalala sila. Oo, mahirap ang pagsubok na ito, makikita ito mula sa unang yugto nang hinabol sila ng isang black metal monster sa True Spirit Realm. Ang pangalawang posibilidad ay mayroong napakataas na rate ng pagpasa at sa makatuwid ay walang namatay o na-kick out. Umiling si Emerson Master at bumantong hininga habang sinasabi niya ang pangalawang posibilidad. Alam ng mga taong naruroon dito na mababa ang posibilidad ng pangalawang posibilidad. Walang namatay o pinalayas, nangangahulugan ito na mayroong 100% pass rate. Posible ba ito? Ang isang bagay na tulad nito ay halos hindi pa nangyari noon. Sana ito ang pangalawang posibilidad, dahil kung oo, ito ay ang pagsikat ng Broken Moon Clan. Mabigat na bumantong hininga ang Clan Master. Malamang na hindi akalain ng 5 sa True Spirit Realm na ang kaunting panginginig ng paru-paro ay maaaring mag-apoy ng magulong buhawi, lalo na kapag ito ay isang maliit na pagsubok lamang. Lumulutang Crest Trial, Sky Boundary Island. Ang Asher na buhok ng kabataang nakatayo sa tuktok ng bundok ay nag-alinlangan. Umikot ang Asher niyang mata na para bang may kapangyarihan itong makakita sa mundo. Lumipas ang 1 oras at nasuri ni Francis ang mga sitwasyon sa 100 milyang radius. Dahan-dahan ngunit tiyak, isang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mental map ay hindi lamang naglalaman ng mga ilog, bundok, at kagubatan, ngunit mayroon din itong ilang mga tag dito. Ang mga tag na ito ay nakakabit sa mga lugar kung saan maaaring may kayamanan o panganib. Halimbawa, sinabi ng isang tag na mayroong 3-headed scorching lion doon, na isang Yao King sa True Spirit Realm. Anong kalokohang swerte meron si Balmond? Malamang, pinapasok siya sa loob o sa entrance ng garden. Kumaibot ang mga labi ni Francis, ngunit kailangan niyang aminin na ang swerte ay isang uri din ng lakas. Palaging may swerte ang mga maalamat na figure, halimbawa, ang Scarlet Moon Patriarch ay minsang nakapasok sa Scarlet Moon Inheritance Ground. Bukod kay Balmond, nakita rin ni Francis ang figure ni Marson. Ang huli ay naglalayon para sa mataas na tore sa loob ng mapanganib na kagubatan. Ang kagubatan ay puno ng mga hayop kabilang ang Yao Beast King sa True Spirit Realm at hindi maiwasan ni Francis ang pagpapawis para sa kanya. Sa kabutihang palad, ang swerte ni Marson ay hindi masyadong masama dahil hindi siya nakapasok sa teritoryo ng Yao Beast King. 2 magandang lugar ang kinuha ni Balmond at Marson. Ang sinaunang nakalimutang hardin na iyon ay marahil ang pinakamagandang lugar sa loob ng 100 milyang radius at ang mataas na tore ay pangalawa. Nagkaroon pa si Francis ng udyok na ipaglaban si Balmond para dito, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, hindi niya ito ginawa. Una, malakas si Balmond at nagkaroon ng advantage na unang pumasok. Kinailangan ni Francis na maglakbay sa maraming mapanganib na lugar na mas nakamamatay kaysa sa kagubatan ng matataas na tore. Pangalawa, naisip ni Francis na dapat siyang maging bukas palad at itoon ang kanyang mga pananaw ng mas mataas at higit pa.
Sa pag-iisip hanggang dito, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi nang may sumulpat na matinding ideya. May 10 araw ng kaligtasan sa ikatlong yugto. Hindi ako makakahanap ng anumang mga kayamanan sa simula, kaya sa halip ay dapat kong makita ang Sky Boundary Island. Pinag-isipan ito ni Francis. Gagamitin ng ibang mga alagad ang panahong ito para makakuha ng mga mana at kayamanan. Higit pa rito, kailangang harapin ng mga disipulo ang pagtugis ng mga itim na metal na halimaw ng True Spirit Realm pagkatapos ng 10 araw. Malinaw na alam ng isa na hindi ito magiging kasing simple ng first stage. Ang isip ni Francis ay gumagana ng iba sa iba. Kahit na marami na siyang nahanap na lugar kung saan may mga kayamanan, hindi niya agad pinuntahan ang mga iyon. Gagawin ko ang mapa ng Sky Boundary Island kasama ang mga lugar na may kayamanan na matatagpuan dito. Isang hitsura ng pagkabaliw ang lumitaw sa mga mata ni Francis. Kailangan niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata para kontrolin ang lahat ng ito. Teng! Naging malabo si Francis habang bumababa siya ng bundok. Makalipas ang kalahating araw, nag-scout si Francis ng mga lugar sa malayo. Gusto niyang makita kung gaano talaga kalaki itong Sky Boundary Island. Habang nasa daan, ang kaliwang mata ni Francis ay sinuri ang kalapit na lugar at palaging makikita ang mga panganib na nakakubli doon. Kadalasan, magpapasya siyang maglibot. Ngunit sa ibang pagkakataon, siya ay dumiretso upang makatipid ng oras. Mapalad na natutunan niya ang pag-atake ng tunog ng enerhiya sa pag-iisip dahil maaari nitong ikalat ang mas mahihinang sangkawin ng hayop. Bawat daang milya o higit pa, makakahanap si Francis ng mataas na lugar at maaalala ang tanawin sa ibaba. Kahit na si Francis ay may kaliwang mata, nakatagpo din siya ng panganib. May mga natatanging yaw-beast na ang forte ay stealth o mga lugar na mapanganib. Halimbawa, si Francis ay naglalakad sa isang patch ng damo ngunit, dahil sa kawalang ingat, ay tinambangan siya ng ilang vines. Sa kabutihang palad, ang bilis ng kanyang reaksyon ay mabilis at nagawang makatakas gamit ang kanyang bloodline power. Mula noong kaganapang iyon, si Francis ay labis na nag-ingat. May isa pang mas nakakatakot na panahon. Si Francis ay dating nakatayo sa isang burol, at pagkatapos lamang niyang tingnan ang burol gamit ang kanyang kaliwang mata ay napagtanto niyang isa pala itong halimaw na bato na natutulog. Ang halimaw na bato ay kasing laki ng isang barko at higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa halimaw na itim na metal mula sa first stage. Nanginginig ang bloodline power ni Francis nang maramdaman ang aura ng halimaw na bato sa ibaba. Natitiyak niya na ang halimaw na bato ay maaaring agad na patayin ang mga nasa True Spirit Realm sa isang hampas lamang kung gising ito. Ito ay bahagi lamang ng mga nakatagong panganib. Nakakita si Francis ng iba't ibang uri ng kakaibang bagay habang siya ay nagpapatuloy. Ano ang pakiramdam ng sinaunang panahon na magkaroon ng mga nakakatakot na pag-iral? Yaw beasts, burol, halaman. Ang lahat ay maaaring iba pa. Huminga ng malalim si Francis. Gamit ang isang araw at kalahati, nakarating si Francis sa dulo ng Sky Boundary Island. Sa dulo ng Sky Boundary Island ay isang walang limitasyon, malawak na karagatan. Halos iniskan ni Francis ang tubig at nalaman na ang bilang ng mga hayop sa karagatan ay 10 beses o kahit 100 beses na mas malaki kaysa sa mga hayop sa isla. Higit pa rito ang mga hayop na ito ay mas malakas pa. Kung pumunta siya sa karagatan, kahit ang kaliwang mata niya ay hindi magagarantiya ng kanyang kaligtasan. Kinakalkula ni Francis na mula sa panimulang punto hanggang sa dulo ng Sky Boundary Island, naglakad siya ng mga 200 hanggang 300 milya. Sa pagbabalik sa paraan ng kanyang pagdating, mas mabilis ang takbo ni Francis dahil pamilyar siya sa ruta. Pagkatapos bumalik sa tuktok ng bundok, pagkatapos ay nagpatuloy si Francis sa iba pang 3 direksyon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Francis sa panimulang punto, pagod na pagod. Gamit ang kabuoang 4 hanggang 5 araw, na-scout ni Francis ang buong Sky Boundary Island. Ngayon ay alam na niya ang tanawin ng isla gaya ng pagkakakilala niya sa kanyang palad. Alam niya kung aling mga lugar ang may panganib, kung aling mga lugar ang may kayamanan, maging kung aling mga lugar ang may mga yaw beast.
May kabuuang 139 na lugar kung saan maaaring mayroong kayamanan. Kabilang sa mga ito ay mayroong 4 hanggang 5 na lugar kung saan mayroong kayamanan na katumbas ng hardin, ngunit lahat ng mga ito ay lubhang mapanganib. Bulong ni Francis. Malinaw na ang panganib ay nasa lahat ng dako. Mayroong kabuuang 200 o higit pang mga lugar kung saan hindi na makakabalik si Francis. Mayroong humigit kumulang 40 hanggang 50 na pag-iral na maaaring pumatay sa kanya kaagad at ito lamang ang bilang na natagpuan sa ngayon. Sa kabuuang 5 araw, nakahanap si Francis ng maraming lugar na may kayamanan ngunit hindi nagsisi na hindi pumasok. May 5 araw pa bago ako habulin ng mga halimaw ng True Spirit Realm. Huminga ng malalim si Francis. Ang bawat hakbang niya mula ngayon ay kritikal. Tengso. Bumagsak ang figure ni Francis sa hangin, at pumunta siya sa mga panlabas na gilid ng matataas na Tower Forest. Ang matataas na Tower Forest ay kung saan naroon si Marson, at ayon sa alam ni Francis, ang una ay nakapasok sa misteryosong tore sa pamamagitan ng kapalaran, o marahil siya ay may nakatagong card na walang nakakaalam. Ang layunin ni Francis ay malinaw na hindi ang mataas na tore. May ilog malapit sa matataas na Tower Forest na dumaan sa halos kalahati ng Sky Boundary Island. Ang tubig sa ilog ay malamig at walang presensya o aura ng anumang mga hayop sa malapit dito. Sa kabuuan, kakaiba ang ilog na ito. Minsang nakakita si Francis ng kakaibang eksena, ang asul na ilog ay gumagalaw na parang dragon at dumulas na parang ahas. Dagdag pa sa katotohanan na walang anumang bakas ng mga hayop sa malapit ay nagpasya si Francis na subaybayan ang lugar na ito. Pangalanan ko ang lugar na ito na Dragon Snake Ice River. Pinangalanan ito ni Francis ayon sa kung paano ito gumagalaw. Naglakad siya sa tabi ng Dragon Snake Ice River at binuksan ang kaliwang mata. Pagkalapit niya sa ilog, nakaramdam siya ng nakakatakot na lamig, at habang lumalalim ang ilog ay mas lumalakas ang malamig na pakiramdam. Sa daan, tila wala, ngunit ang instinct ni Francis ay nagsabi sa kanya na ang Dragon Snake Ice River na ito ay hindi simple at dapat ay may misteryosong kasaysayan dito. Pagkatapos maglakad sa dulo ng ilog sa bibig ng dragon at snake, mayroong isang talon na may nagyayelong lawa sa ibaba ng talon. Hindi kalakihan ang nagyayelong lawa, humigit kumulang 10 yarda o higit pa ang lapad, ngunit nagbibigay ito ng lamig na nagpang-inag sa kaluluwa ng isang tao. Mukhang nandito na. Tumayo si Francis sa harap ng lawa. Biglang may kakaibang lamig na pumasok sa kanyang mga binti at kumalat sa buong katawan niya. Weng! Umikot ang asher na liwanag sa kaliwang mata niya at kumulo ang malabong kulay asul na dugo sa loob niya, na nagpawi ng lamig. 176. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Francis. Anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ng pawn para automatikong matrigger ng kanyang kaliwang mata at kapangyarihan ng bloodline ang kanilang mga hakbang sa pagtatanggol? Natitiyak niya na kahit ang mga buhay sa ika-5 o ika-6 na kalangitan ng Ascended Realm ay hindi mapalagay bago ang lamig na ito. Ito dapat ang pinagmulan. Naramdaman ni Francis na narito ang sikreto ng Dragon Snake Ice River dahil nascan niya ang iba pang bahagi gamit ang kanyang kaliwang mata at walang nakitang resulta. Nakikita lamang ng kaliwang mata ni Francis ang 3 yarda ng nagyayelong lawa. Kung ito ay isang normal na ilog, maaari siyang makakita ng 10 yarda sa loob nito, ngunit ang tubig sa lugar na ito ay lubhang kakaiba at hindi kapani-pani walang malamig. Sa madaling salita, hindi niya makita ang ilalim ng ilog gamit ang kaliwang mata. Sulit bang hanapin ang sikreto ng Dragon Snake Ice River? Kailangan kong pumasok sa pond para makita. Mamaling ang iniisip ni Francis. Kung may iba pang disipulo dito, hindi na nila susubukan dahil ang lamig sa loob ng nagyayelong lawa ay magpapalamig pa nga ng mga nilalang sa Ascended Realm sa mga bloke ng yelo. Ang aking Silver Wall technique ay umabot na sa pinakamataas na antas at may malakas na panlaban sa lamig. Bukod doon, ang aking bloodline power ay parang lumalaban din sa lamig. Saglit na nag-iisip si Francis at pagkatapos ay itinikom ang kanyang mga ngipin habang nagpasya siyang sumugal. Sinabi sa kanya ng instinct na ang Dragon Snake Ice River na ito ay napaka-misteryoso, at ang kanyang kaliwang mata ay naakit sa sinaunang aura sa loob.
Higit pa rito, marami siyang pakinabang na nagbigay sa kanya ng mataas na pagkakataong maka-atres ng hindi nasaktan. Flop. Ang figure ni Francis ay parang isda habang siya ay lumusong sa lawa. Sa sumunod na sandali, bumalot sa kanyang buong katawan ang nakakapanghinayang lamig. Kung ito ay ibang tao na may kaparehong paglilinang sa kanya, sila ay agad na manhid at mamamatay ng mabilis kung hindi sila bumalik sa ibabaw. Gayunpaman, nagsanay si Francis sa silver wall technique na nagpalakas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nailipat niya ang kanyang true force upang bumuo ng isang pilak na layer ng liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Buong ibinuka ni Francis ang kanyang kaliwang mata at lumubog ng mas malalim. 1 yarda. 2 yarda. 3 yarda. Hindi na nakatiis si Francis sa 3 yarda, ngunit sa kabutihang palad ay nagsimulang kumulo ang asher na dugo sa kanyang katawan at isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng bloodline ay may mas malakas na pagtutol kaysa sa silver wall technique. 4 na yarda. 5 yarda. 6 na yarda. Habang lumalalim siya, mas nakakatakot ang lamig. Sa loob ng lamig ay mayroon ding isang kapangyarihan na nagbabanta sa pagguho ng kanyang kaluluwa at kamalayan, ngunit sa kabutihang palad, ang liwanag sa loob ng kanyang kaliwang mata ay mabilis na umikot at nalabanan ang pag-atake ng kaluluwa. Kahit isang taong kasing lakas ni Marcin ay pipigilan sa 3 yarda, ngunit naabot na ni Francis ang 6 na yarda, na halos limitasyon na niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa paglalakad. 6 na yarda. 7 yarda. 8 yarda. Iyon lang. Naramdaman ni Francis ang pag-freeze ng kanyang katawan at halos hindi na makabalik sa ibabaw. Bumangon ka. Bulalas ni Francis sa kanyang puso habang nagsimulang mag-alab ang kanyang bloodline power at true force. Voila! Nagsimulang gumalaw si Francis na parang isda at lumangoy pabalik sa tuktok. Malapit na. Nakahinga ng maluwag si Francis. Obvious naman na wala siyang napala. Bago lumangoy si Francis, nakita niya ang isang misteryoso, transparent na asul na hugis luhang kristal na kasing laki ng isang pakwan. Ano ang kasaysayan ng asul na kristal na ito? Nanlamig si Francis sa pamamagitan lamang ng pagsulyap dito. Sa kabutihang palad, ito ay sa kanyang kaliwang mata. Kung normal lang ang mata, ang lamig ay agad na nagyelo sa kanyang katawan. Sinabi ni Instinct kay Francis na ang item na ito ay hindi isang bagay na maaari niyang hawakan o makuha. Ang bagay na ito ay mas mahirap kaysa sa ordinaryong mga sandata na may gradong espiritual. Gayunpaman, ayaw ni Francis na pabayaan ito nang hindi na ito inspection pa. Sa pangalawang pagkakataon, una siyang kumain ng scarlet blood fruit dahil naglalaman ito ng purong yang energy. Matapos itong lumunin, naramdaman ni Francis na parang may apoy na nag-aapoy sa kanyang puso, na nagpasiklab din sa kanyang bloodline power at true force sa parehong oras. Gumamit siya ng isang scarlet blood fruit bilang presyo para labanan ang lamig sa loob ng nagyayelong lawa. Flop. Sa muling pagpasok, madaling maabot ni Francis ang 8 yarda. Nagliliyab ang buong katawan niya dahil sa scarlet blood fruit. Sa 8 yarda, 3 yarda na lang ang natitira sa transparent na asul na kristal. Ang asul na kristal ay parang isang ice lotus, maganda at kapansin-pansin, ngunit kapag tiningnan, ito ay nagbigay ng malamig na pakiramdam. Magagamit lamang ni Francis ang kanyang kaliwang mata para siya sa atin at humanga, ito. 8 yarda. 9 na yarda. Naramdaman ni Francis ang lamig sa bawat hakbang niya. Halos nasa 10 yarda na siya, 1 yarda lang at medyo malayo sa asul na kristal. Sa sandaling ito, magiging matatag si Francis kung gagawa pa siya ng isang hakbang. Sa pag-inspeksyon nito sa napakalapit na distansya, nalaman ni Francis na ang kristal ay hindi eksaktong, solid, dahil ang ibabaw nito ay bahagyang gumanda, tulad ng isang patak ng luha. So unfortunate. Wala na ba talagang paraan? Alam ni Francis na, maliban kung gusto niyang mamatay, walang pagkakataon. Voila! Lumangoy ang kanyang figure at habang ginagawa niya iyon, nabuo ang isang plano. Naglabas siya ng manipis na pilak na silk string.
Ang pilak na string na ito ay napakanipis, nahuwad mula sa malamig na metal na nagbigay ng mga katangian ng yelo, at isang kalahating mortal na materyal na armas. Inilabas ni Francis ang kanyang luho-hawbaw at pagkatapos ay ibinalot ang isang gilid ng string sa busog habang ang kabilang panig ay ibinalot sa isang madilim na asher na arrow. Sa ganitong paraan ang arrow na inilabas ay maaaring maibalik. Hehe. Susubukan ko. Bahagyang tumawa si Francis. Dahil ang asul na kristal na luha ay hindi eksaktong solido, ito ang tanging pagpipilian niya. Pagkatapos ay pinaikot niya ang kanyang true force at pinaputok ang kanyang arrow patungo sa asul na kristal na luha. Upang matiyak na walang aksidenteng nangyari, nagpigil si Francis sa pag-atras hanggang sa maramdaman niyang tumama ang pana nito. Shua! Ang Dark Asher Arrow ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang bloodline at true force, at bumaril patungo sa asul na kristal na luha na may kalahating bilis ng tunog. Gayunpaman, ang arrow ay unti-unting nawala ng bilis at kalaunan ay naging isang ice arrow bago halos hindi mahawakan ang mga alon na nakapalibot sa asul na kristal. Ang mga ripple na ito ay talagang bahagi din ng asul na kristal na luha. Boy wo! Isang kakaibang ingay ang tumunog mula sa ilalim ng nagyayelong lawa, isang tunog na dumiretso sa kanyang kaluluwa. Si Francis ay suminok at mabilis na lumangoy habang nakaramdam siya ng panganib na nagbabanta sa buhay. Kasabay nito, isang nakakatakot na lamig ang lumabas mula sa luho-hawbaw. Hindi maganda. Naramdaman ni Francis na namamanhid ang kanyang katawan at agad na itinapon sa hangin ang luho-hawbaw. Seng! Ang kanyang katawan ay tumalo ng ilang yarda sa hangin at nagsimulang tumakbo sa himpapawid. Lamang noong siya ay ilang daang yarda ang layo ay muli siyang bumagsak sa lupa. Ngunit kahit na ilang daang yarda ang layo ni Francis mula sa nagyayelong lawa, ramdam pa rin niya ang nakakatakot na lamig. Sa loob ng isang mataas na tore sa malapit na kagubatan. What the hell is going on? Bakit biglang naging malamig? Si Marcin ay nasa ikasyam na palapag ng tore ngunit nakakaramdam pa rin siya ng panginginig na layunin. Hindi lang siya ang naapektuhan. Si Balmond at ang iba pang mga disipulo ay nakaramdam ng lamig. Gamit ang Dragon Snake Ice River bilang core, isang lamig ang kumalat sa Sky Boundary Island na nagdulot ng kapansin-pansing pagbaba ng temperatura. Sa ilang paghinga lang, ang temperatura ng Sky Boundary Island ay bumaba ng 10-10 degree at patuloy na bumababa para sa susunod na 10 paghinga. Sa bilis na bumababa ang temperatura, ang buong Sky Boundary Island ay maaaring maging isang isla ng yelo. Sa harap ng nagyayelong lawa. Fact. Pakiramdam ni Francis ay parang naging yelo ang kanyang mga paa. Siya ang taong gumawa nito at pinakamalapit din sa pond, ibig sabihin, ang lamig na kinaharap niya ay ang pinakamalakas, ngunit sa kabutihang palad, sumabog lang ang chilling intent sa isang iglap bago kumalma. Ang paningin ni Francis ay hindi kailanman lumayo mula sa nagyayelong lawa, at ang kanyang luho-hawbaw ay nahulog mula sa himpapawid na may dalang pilak na silk string na ngayon ay naging asul, habang ang arrow sa kabilang panig ay nagkapira-piraso at ngayon ay napalitan ng isang asul na alon. Ang asul na ripple na ito ay bahagi ng asul na kristal na luha mula sa nagyayelong lawa. Ang lakas ng asul na ripple ay umabot sa luho-hawbaw sa pamamagitan ng string na hindi naputol dahil mayroon na itong mga katangian ng yelo. Pagkatapos ng ilang paghinga, nawala ang asul na ripple sa luho-hawbaw at bumuo ng kakaibang simbolo dito. Ang simbolo ay parang isang ice lotus na namumulaklak. Hula! Naputol ang pilak na tali. Napatalon si Francis sa takot ngunit nalaman niyang hindi nasira ang luho-hawbaw. Ito ay isang middle-grade mortal na sandata, pagkatapos ng lahat, at katumbas ng isang mataas na grado na armas kapag ginamit kasama ng mga arrow nito. Ang luho-hawbaw ay nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw. Matapos maramdaman ang lamig na nawala, tahimik na naglakad si Francis papunta sa luho-hawbaw. Maingat na hinawakan ito ng kanyang kamay, naramdaman niya ang isang nakakapanghinang buto na intensyon mula sa busog, ngunit umikot lamang ito sa busog at hindi pumasok sa kanyang katawan. Hindi bababa sa busog ay hindi nabali. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis habang maingat niyang inspeksyonin ang luho-hawbaw, at nalaman na bukod sa binago ang busog kahit papaano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng asul na kristal na luha, walang nagbago.
Ang kapangyarihan ng asul na kristal na luha ay nakakatakot dahil ang kaunting lakas nito ay naging dahilan ng pagbaba ng temperatura ng Sky Boundary Island ng 10-10 degree. Naglabas siya ng palaso sa kanyang lalagyan, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang lahat ng mga palaso sa loob ng kanyang lalagyan ay naging malabong bughaw, na para bang napalitan ng lamig nang siya ay pumasok sa nagyayelong lawa. So bang! Binawi ni Francis ang kanyang luhaw-baw at nagpaputok ng palaso sa isang malaking puno. Pang! Ang palaso ay tumusok sa puno ngunit hindi dumaan. Ang bawat bulaklak at puno ng Sky Boundary Island ay hindi simple, at kung ito ay isang puno sa labas ng mundo, tiyak na mag-iiwan ito ng nakanganga na butas. Mukhang walang pagbabago sa kapangyarihan. Bahagyang nadismaya si Francis. Mali kaya ang instinct niya. Ang palaso ay hindi tumaas sa lakas. Sa kabaligtaran, nagkapira-piraso ito pagkatapos na matamaan ang target nito, ibig sabihin ay nabago ang material dahil sa pagkuha ng masyadong maraming katangian ng yelo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang layer ng yelo na naging mas makapal at mas makapal na nabuo sa puno na nabaril. Sa loob lamang ng 1 hanggang 2 paghinga, ang 10 metrong taas ng puno ay natabunan na ng yelo at parang estatwa ng yelo, nakapansin-pansin sa sikat ng araw. Nakatatak sa yelo. Huminga ng malamig si Francis, natigilan. 177. Huminga ng malamig si Francis, hindi niya inaasahan na mag-transform ang luhaw-baw sa ganoong paraan. Ang kapangyarihan nito ay hindi tumaas, ngunit ang tunay na pagbabago ay ang ambient ng mga elemental na katangian. Isang simbolo ng Ice Lotus ang lumitaw sa luhaw-baw, habang ang mga araw sa loob ng quiver ay nakakuha ng bahagyang asul na kulay. Ang isang bahagi ng kapangyarihan mula sa kristal ay pumasok sa busog sa pamamagitan ng pagpapadala sa pamamagitan ng string, at ang mga araw ay malapit sa mga alon ng kristal, na sumisipsip ng kaunting enerhiya mula dito. Ngunit mula sa araw noon, makikita ng isa na ito ay isang beses na gamit na item. Nag-isip ng malalim si Francis bago siya kumuha ng isang stick sa lupa at ipinutok ito mula sa luhaw-baw. Ang stick ay tumama sa target nito ng malinis ngunit naghiwa-hiwalay na pulgada bawat pulgada, na nag-ahadjust ng isang layer ng yelo sa ibabaw ng target nang hindi ito ganap na tinatakan sa yelo. Mukhang nabago, na mga araw lamang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan ng yelo hanggang sa pinakamalaki nito. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Nangangahulugan ito na ang natitirang 10 araw ay mahalagang mga bagay dahil maaari nilang i-seal ang target sa yelo, at mula sa kapangyarihang ipinakita noon, sinuman sa ilalim ng 4th sky ng Ascended Realm ay ganap na matatakpan kung tamaan. Ang mga nasa 4th at 5th sky ay hindi makakataka sa maikling panahon, ngunit mayroon pa rin silang mataas na pagkakataon na manatiling buhay kung handa silang magbayad ng isang presyo. Bagamat ang isang tao sa 6th sky of the Ascended Realm ay hindi ma-ice-sealed, maaapektuhan ang kanilang paggalaw. Nakakabaliw ang epekto nito. Ang tanging pinagsisisihan ay ang mga asul na araw na ito ay isang beses na gamit. Napagpasyahan ni Francis na kung ang mga araw na ito ay ibabalik sa labas ng mundo, sila ay mababasag dahil sa pagbabago ng temperatura. Nagpatuloy ang lamig na nagmumula sa nagyayelong lawa. Si Francis ay nakatayo sa malapit at ang kanyang katawan ay nanginginig dahil ang kanyang bloodline power ay may limitasyon, at ang tagal ng epekto ng kanyang Scarlet Blood Fruit ay magtatapos na. Go! Sumulyap si Francis nang hindi sinasadya sa nagyayelong lawa, ngunit sinabi sa kanya ng Loika na hindi ito ang kanyang kayamanan. Ito ay katulad ng Blood Moon Devouring Spirit Sword. Hindi niya ito makontrol. Kinailangan ni Francis na maabot ang True Spirit Realm para makuha ang misteryosong kristal na luha, at ito ay siya ang may kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ang iba sa True Spirit Realm ay maaaring hindi magtagumpay. Sa pag-iisip tungkol dito, naisip ni Francis na hindi ganoon kalala ang kanyang mga gantimpala. Ang luhaw-baw ay napalitan ng kristal at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng kalahating antas. Ang isang beses na paggamit ng mga araw ay nagbigay kay Francis ng ilang mga nakatagong card, at naramdaman din ng huli na ang kanyang katawan ay may mas malakas na panlaban sa lamig. Pagkatapos umalis sa nagyayelong lawa, si Francis ay tumungo sa direksyong timog silangan.
Habang nasa daan, patuloy na bumababa ang temperatura. Malinaw na ang misteryosong pagkapunit ng kristal ay isang ipinagbabawal na bagay sa Sky Boundary Island, at aksidenteng nahawakan ito ni Francis, na nagpabago sa temperatura ng buong isla. Sa ilalim ng biglaang pagbaba ng temperatura, ang mga Yaobeist ay bumalik sa kanilang mga kuweba habang ang mga mas mahihina ay agad na namatay. Ang malalakas na Yaobeist lang ang hindi naapektuhan. Ito ay nagpababa ng kahirapan sa ikatlong yugto dahil ang posibilidad ng pag-atake ng isang beast horde ay bumaba ng husto. Hindi alam ni Francis na ang pagkilos na ito ay muling nakaapekto sa buong Floating Crest trial. Pagkalipas ng 3 oras, isang canyon ang lumitaw sa paningin. Ilang oras ang nakalipas, maaaring mukhang canyon pa rin ito, ngunit ngayon ay isang bangin ng yelo. Sa mind map ni Francis, may ilang grupo ng mga hayop sa paligid, ngunit dahil sa pagbabago ng temperatura, marami sa kanila ang umatras pabalik sa kanilang mga kuweba, na naging dahilan upang mapadali ang paglalakbay ni Francis. Ang canyon na ito ay natatakpan ng isang malaki, malakas na hanay ng ilusyon, ibig sabihin ay dapat mayroong mali dito. Sa laki, ang lugar na ito ay kasing laki ng sinaunang nakalimutang hardin, ngunit ito ay nakatago sa kabaligtaran. Hindi alam ni Francis kung ano ang nasa loob ng canyon. Maaari itong mag-spell ng swerte o kalamidad, walang nakakaalam. Dapat mayroong isang uri ng lihim dito dahil ito ay nakatago sa pamamagitan ng isang ilusyon na hanay. Si Francis ay lumipad pababa mula sa itaas at tumingin sa ibaba. Mula sa kanyang anggulo, ang canyon ay tila isang itim na kailaliman na puno ng mga ulap. Ang mahinang ingay at aura ay lumabas mula sa mga ulap na may ilang arbitrary na aura na mas malakas pa kaysa sa true spirit realm, ngunit bilang isang array master, si Francis ay halos ganap na lumalaban sa mga ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip at, sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, ay nakakakita ng mga pagbabago-bago ng array power. Hindi nakita ni Francis ang buong hanay kahit na ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, ang nakita lang niya ay ang tanawin ng canyon. Walang anumang itim na kailaliman o nakakatakot na Yaobeist King. Seng! Bumagsak ang katawan ni Francis sa hangin at lumutang patungo sa canyon habang hindi pinapansin ang kapangyarihan ng illusion array. Paglipag niya, pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa bangin, para siyang isang halimaw na bamoka ang bibig at nilagok siya. Gayunpaman, alam niyang ito ang array sa trabaho. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang sinaunang lugar. Kahit na mayroon siyang misteryosong kaliwang mata, hindi ito nangangahulugan na hindi siya mapipigilan. Matapos lumukso sa ere ng ilang beses, maganda siyang dumaong malapit sa isang nayon. May mga matatanda at bata, mga lalaki at babae na nakasuot ng napakasimpleng damit, at ang mga istruktura ay tila luma. Maanghang na mabahong tofu, 2 piraso para sa 1 sentimos. Matamis na iced show, 1 sentimos para sa isa. Kahit saan, naruroon ang racket ng magulong ingay. Si Francis ay may kakaibang pakiramdam habang nakatayo siya sa gitna ng palengke na ito. Parang walang kinalaman ang lugar na ito sa Floating Crest trial, pero hindi niya akalain na magiging ganito ka-innocuous ang lugar na ito. Mukhang totoo, ngunit ang lahat dito ay ang kapangyarihan pa rin ng array. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Ang kapangyarihan ng hanay ng ilusyon ay napakalaki at totoong-totoo. Maging ang kaliwang mata ni Francis ay hindi lubusang makakita dito. Hindi niya maisip kung paano lumikha ang isang array ng napakalaking lugar ng partikular. May mga nagtitinda ng gulay, nagpapakita ng mga daya at maging mga gangster. Parang totoo lang ang lahat, at kung hindi dahil may misteryosong kaliwang mata si Francis, hindi niya malalaman na peke ang lahat ng ito. Kasabay nito, ang ilang karagdagang pag-iisip ay bumalot sa isip ni Francis. Ano ang layunin ng pamilihang ito? Para saan ito? Nauna nang nagsalita si Elder tungkol sa paglilitis at sinabi sa kanya na hindi lahat ay iginawad sa pamamagitan ng pagpatay. Sa totoo lang, kadalasang sinusubok ng matuwid na mana ang puso at kalooban ng isa. Kailangang matugunan ng isa ang mga kinakailangan upang makuha ang mga kayamanan. Hindi matanto ng mga normal na kalahok na ito ay peke. Sa makatuwid, dapat kong ituring ang lugar na ito bilang totoo.
Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Francis. Sinubukan niyang mangalap ng impormasyon mula sa merkado ngunit napagtanto niya na napakarami. Sa makatuwid, nagpasya si Francis na gumala sa paligid ng nayon ng Caswall, hanggang sa marinig niya ang galit na boses ng isang kabataan sa isang tiyak na punto, "Kayong mga bastos, bitawan mo ang aking ina." Ang boses na iyon ay napakalinaw sa isip ni Francis, naiiba sa iba pang magulong boses. Kahit na wala ang kaliwang mata ni Francis, magagawa niya ang pagkakaiba. Sinadya bang pinahihintulutan ng ilusyon ang mga kalahok na marinig ito? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Paglingon niya sa gilid, nakita niya ang isang lumang tindahan na nagbebenta ng mga bon at isang magandang babae na hinihila palayo ng 3 gangster. "Bitawan mo ang nanay ko." Isang kabataang nakasuot ng punit-punit na damit ang nakipag-away sa isa sa kanila. Pang! Sinampal ng isa sa mga gangster ang binata at umagos ang dugo sa kanyang mga labi. "Emph! Ang iyong matanda ay sumugal at natalo, may utang na 3,000 pilak. Ang tindahan ay nagkakahalaga ng 1,000 at ang iyong magandang ina ay maaaring pumunta sa iyong brothel upang bayaran ang utang. Ang pera ay kumikita ng mas mabilis doon." Tumawa ang isa sa mga gangster. Pagtingin dito, alam ni Francis kung ano ang nangyari. Kahit na sa katotohanan, makikialam siya ng walang pag-aalinlangan. Higit pa rito, may mataas na pagkakataon na ito ay bahagi ng paglilitis. Ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay isang pagsubok sa matuwid na mana at ang pagtulong sa mahihina habang ang pag-alis sa masasama ay kinakailangan. "Pwede ba kayong mag-away na 3? Si Francis ay sumugod at pinalipad ang isa sa mga gangster. Galit na bulalas ng dalawa at sinite siya mula sa kaliwa't kanan. Ang cultivation ni Francis ay ginawa ng paisa-isa, at kahit na hindi niya gamitin ang kanyang true force, madali niyang matalo ang 2 gangster. Ang 3 gangster ay pinalipad lahat sa pamamagitan ng isang sipa ayon sa pagkakasunod-sunod at hindi na makabangon sa maikling panahon. Maraming salamat. Ang magandang babae at kabataan ay lubos na nagpapasalamat, ngunit nakikita pa rin ni Francis na nag-aalala ang babae. "Little brother, ano ang pangalan mo?" Tanong ni Francis. "Ang pangalan ko ay John." "Kuya, napakagaling mo noon." Paghangang sabi ng binata. "John. Floating crest trial." Mamulong si Francis at nawala ng pag-iisip habang nakatingin sa kabataang ito. Upang kumpirmahin ang kanyang mga hula, nagpasya si Francis na maging mabuting tao hanggang sa huli at inayos ang lahat ng problema ng pamilya ni John. Ang mga gangster sa nayon ay binugbog ni Francis at ang huli ay nagsulat din ng ilang martial arts mula core level techniques hanggang high level techniques para kay John. Gayunpaman, matapos gawin ang lahat ng ito, wala pa ring nakuha si Francis. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, hindi kaya nakatakdang makasama ang gantimpala. Palaging nararamdaman ni Francis na ang village na ito ay hindi kasing simple ng hitsura nito, ngunit limitado ang kanyang oras kaya nagpasya siyang umalis pagkatapos ng isa pang araw. Alam niya kung nasaan ang mga lugar na may mga kayamanan, hindi niya kailangang matigas ang ulo na manatili sa isang ito. Sa ikalawang araw, nagpaalam si Francis kay John at sa kanyang pamilya. "Brother Francis, salamat sa lahat ng iyong tulong. Ito ang aking pinakamamahal na maliit na kutsilyo, at ngayon ay ibinibigay ko ito sa iyo." Iniabot ni John ang isang item. Nagliwanag ang mga mata ni Francis, ngunit ang di umano'y maliit na kutsilyo, ay isa lamang luma, gutay-gutay na piraso ng metal na may nakaukit na berdeng hugis kidlat. Kinuha ni Francis ang maliit na piraso ng metal, agad na naramdaman ni Francis ang isang kalmadong aura na bumalot sa kanya. Matapos pagsamahin ang kanyang kamalayan sa loob, nasulyapan niya ang isang tanawin kung saan kumikislap ang berdeng kidlat sa hangin at giniba ang isang buong bundok sa isang hit. Kasabay nito, isang piraso ng impormasyon ang lumitaw sa kanyang isipan, floating crest lightning sail. 178. Lumulutang na crest lightning sail. Patuloy na hinihimas ni Francis ang gutay-gutay na piraso ng metal na ito pagkatapos niyang lisanin ang nayon. Sa mga tuntunin ng material, ang metal na ito ay napakakatamtaman ngunit naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang halaga ng layunin sa loob.
Ang hangarin na ito ay maikli ngunit napakalalim na lumampas ito sa antas ni Francis. Ang pinakamaliit na gilid lang ng floating crest lightning seal na ito ang naiintindihan ko at ito ay dahil natutunan ko ang lightning wind palm. Bumaling ang isip ni Francis. Matapos sumanib sa misteryosong kaliwang mata, nakakatakot ang kanyang pangunawa mas malakas kaysa sa maraming henyo. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang lightning wind palm bilang batayan, naiintindihan lamang niya ang kaunting bahagi ng floating crest lightning seal. Higit pa rito, naramdaman niya na ang aura ng floating crest lightning seal ay katulad ng lightning wind palm, kahit na ang una ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa huli. Gumamit lamang ng hangin ang lightning wind palm upang kumukuha ng kidlat, samantalang ang floating crest lightning seal ay kinokontrol kaagad ang kidlat. Ano ang koneksyon ng dalawa? Naalala ni Francis na ang lightning wind palm ay isang sinaunang kasanayan na hindi kumpleto. Kasabay nito, may mga makapangyarihang diskarte sa clan na nagpapahintulot sa cultivator na duminahin ang mga nasa antas ng kanilang cultivation. Ang ilan sa mga kasanayang ito ay nakuha mula sa Floating Crest Palace. Halimbawa, Northern Dark Heavenly Water ng Balmond ito ay nakuha ng Hemerson Master mula sa Floating Crest Palace. Mukhang hindi na-award ang Floating Crest Lightning Seal na ito dahil lang sa performance ko sa village. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Ang Floating Crest Lightning Seal ay tila may parehong pinagmulan tulad ng Lightning Wind Palm. Binuksan niya ang kanyang kaliwang mata at kinopya ang tanawin ng lightning seal sa kanyang isipan, ngunit ang kapangyarihan ng eksena ay masyadong malakas. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang mental energy bago halos hindi makopya ito. Ginawa ito ni Francis upang ang bagay na ito ay tunay na kanya. Alam niyang hindi niya lubos na mauunawaan ang floating crest lightning seal na ito sa maikling panahon at sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng clan pagkatapos ng paglilitis. Baka kunin pa nila para sa sarili nila. Ayon sa mga patakaran, ang clan ay kukuha ng ilang kayamanan at magbibigay ng mga kontribusyon na puntos bilang kapalit. Matapos ilagay ang floating crest lightning seal, pumunta si Francis sa ibang direksyon. Nasa isip niya ang buong mapa ng Sky Boundary Island at ang mga lugar kung saan maaaring may mga kayamanan ay natag. Ang susunod na destinasyon ay medyo malayo, ngunit ang lugar na iyon ay sinuri ni Francis, ibig sabihin, ang lugar na ito ay maaaring espesyal o malaki. Ang resulta. Ang kanyang unang target, ito ay isang ganap na ipinagbabawal na lugar, na naging dahilan upang bumaba ang temperatura ng buong Sky Boundary Island. Ang mga kayamanan sa loob ay hindi isang bagay na maaaring makuha niya. Ang kanyang pangalawang target, hindi pa rin maisip ni Francis ang floating crest lightning seal. Para sa ikatlong target, tinansya ni Francis na ito ay magiging katulad ng sinaunang nakalimutang hardin ng Balmond. Sa paglalakbay sa isang tahimik na lugar, naramdaman ni Francis ang isang pamilyar na true force sa malapit. Kuya Fulton. Nakita ni Francis na 4 hanggang 5 milya ang layo ni Fulton gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang true force na naglalabas mula kay Fulton ay malakas, na parang kakapasok lang niya sa third sky of the Ascended Realm kanina. Tiniyak ni Francis na nakaon ang kanyang eye patch at nakipagkita kay Fulton. Brother Hanford, hindi ko akalain na magkikita tayo. Tuwang-tuwa si Fulton. Itinuro ni Francis ang isang landas para sa kanya, may isang canyon na nababalot ng isang ilusyon na hanay 50 milya ang layo sa direksyong northwestern. Maaari kang pumunta doon upang subukan ang iyong kapalaran. Ang canyon na itinuro niya ay ang kanina lang niyang napuntahan. Gustong malaman ni Francis kung nahaharap si Fulton sa parehong ilusyon na katulad niya. Siyempre, walang garantiya ng tagumpay. Mula sa canyon, may nakatagong shrine 10 milya ang layo sa direksyong timog, maaari mo ring subukan ito. Si Francis ay may Fulton na isa pang lugar na may kayamanan. Si Fulton ay nakalusot kamakailan at siya ay labis na nagulat, Brother Francis, mukhang alam na alam mo ang lugar na ito. Obvious. Ilang araw akong nag-scout sa sitwasyon sa Sky Boundary Island. Nakita ko halos lahat sa loob ng 100 to 200 mile radius bago ako nagsimula. Ibinigay ni Francis ang puting mata habang sinabi niya na may kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan.
Hindi maiwasan ni Fulton na humanga kay Francis nang marinig niya ito. Ang iba ay hindi ibibigay ang anumang kayamanan kung nakita nila ito, ngunit si Francis ay hindi man lang napunta sa kahit ano sa unang 5 araw. Ang huli ay unang nag-scout sa lugar upang alamin ang sitwasyon sa halip. May kasabihan, ang pagkilala sa sarili at sa kaaway ay nangangahulugan ng tagumpay. Mula sa unang aksyon na ginawa ni Francis, makikita na ang kanyang layunin ay higit pa kaysa sa lahat ng iba pang kalahok. Pagkatapos magpaalam kay Fulton, nagpatuloy si Francis patungo sa kanyang ikatlong destinasyon. 6 na araw na ang lumipas sa Floating Crest Trial, 3 hanggang 4 na araw na lang ang natitira. Binilisan ni Francis ang kanyang mga yapak. Medyo malayo ang ikatlong destinasyon, ngunit sa kabutihang palad ay nawala ang mga hayop na dapat ay nasa paligid, na nagbigay daan kay Francis na maglakbay ng mas mabilis. Makalipas ang kalahating araw, dumating si Francis sa isang grass field. Dati, may mga pulutong ng malalakas na ibon na lumilipad sa kalangitan, ang bawat grupo ay higit na nakakatakot kaysa sa mga black bloodbath sa ikalawang yugto. Ngunit dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura na nagyelo sa buong isla, bumaba ng husto ang bilang ng mga ibong ito. Pinabilis ni Francis ang kanyang bilis at dumaan siya sa isang magandang hardin. Mayroong orihinal na isang malaking bilang ng mga makamandag na putakti na may pinakamahina sa kalahating hakbang ascended realm at ang karamihan ay nasa first at second sky. Mayroong 10,000 sa kanila at kung ang isa ay hindi pinalad na napapalibutan ng mga ito. Napabuntong hininga si Francis. Nagtago na ngayon ang kawan ng mga makamandag na putakti dahil sa lamig. Ang temperatura ngayon ay lubos na nakaapekto sa mga nasa first sky ng ascended realm at tanging ang mga nasa third sky o mas mataas lang ang makakapagpababa ng epekto ng lamig. Sa wakas nandito na ako. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis habang sinulyapan niya ang isang kastilyo sa harapan niya. Ang kastilyo ay nagbigay ng sinaunang aura at bawat ladrilyo na bumubuo sa kastilyo ay may mga marka ng oras. Sa laki, ang kastilyong ito ay kapareho ng sinaunang nakalimutang hardin ng Balmond. Ngunit dahil natatakpan na ng yelo ang lahat, bumaba ang panganib. Pagkatapos maglakad sa loob ng kastilyo, naging maingat si Francis dahil ang mismong kastilyo ay mapanganib. Halimbawa, ang moat sa labas ay nagbigay ng nakakagambalang aura at si Francis ay naglabas ng sirang mortal na sandata at itinapon ito sa loob ng kulay abong itim na likido. Isang mainit na ingay ang tumunog ng ang basag na sandata ay madaling matuno. Kahit na ang sandata ay nawala ang hanay nito at mas mahina, ang mga normal na magsasaka sa ascended realm ay hindi man lang ito masira. Natahimik ang buong kastilyo at nagbigay ito ng madilim na pakiramdam. Si Francis ay nagmasid sa labas at nagbago ang kanyang ekspresyon. May mga bakas ng isang tao dito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nagkaroon ng 2 posibilidad. Nagkaroon ng nakakatakot na hindi kilalang pag-iral. Isa pang alagad. Naisip ni Francis na mas mataas ang pangalawang posibilidad. Ding! Boom! Pang! Sa sandaling ito, ang tunog ng pakikipaglaban ay lumitaw mula sa kalaliman ng mga kastilyo. Nakatuon ang kaliwang mata ni Francis sa isang mukhang mayamang gusali at bahagyang natigilan siya sa kanyang nakita. Napakales. Hindi ko sinasadyang naalis ang mga taong ito pagpasok ko sa gitna. Mabilis na lumabas ang gulong-gulong figure ni Roldan mula sa mayamang gusali at sa likod niya ay dumating ang 2 itim na nakabaluti na tao na walang mga palatandaan ng buhay. Nakikita ng kaliwang mata ni Francis ang material at nakita niya na ang mga taong nakabaluti ng itim ay talagang mga makina na may energy substance na nakaimbak sa kanilang mga core. Mula sa kasalukuyang sitwasyon ng 2 itim na nakabaluti na tao ay tila may lakas malapit sa 5th sky ng ascended realm, kung hindi nila magagawang itaboy si Roldan. Brother Hanford, halika at tumulong ka agad. Nagliwanag ang mga mata ni Roldan nang makita niya si Francis, na nasa malapit. Tumaas ang kilay ng huli at likas na naglabas ng isang arrow mula sa kanyang quiver, ngunit bigla siyang huminto sa kalagitnaan ng paggalaw. Ang mga asul na arrow na ito ay may epekto sa pag-aisilang ngunit ang mga ito ay isang gamit na bagay. Hindi sulit na mag-aksaya ng isang arrow para kay Roldan.
Brother Roldan, ang aking mga palaso ay malamang na hindi makatusok sa mga itim na nakabaluti na ito. Nag-flash ang figure ni Francis at tumalon siya sa ibabaw ng gate ng kastilyo. Si Roldan ay sumumpa sa kanyang puso, hindi siya tinulungan ni Francis, ngunit ito ay inaasahan. Sa kabutihang palad, hinabol lamang siya ng dalawang nakabaluti na itim ng 100 yarda bago bumalik sa gusali. Parang tungkulin nila ang pagbabantay sa gusali at wala silang pakialam kahit masira ang buong kastilyo. Brother Hanford, dumating ka sa tamang oras. Napakasama ng kastilyong ito. Sa wakas ay natagpuan ko na ang ubod, ngunit napakagulo nito. Bakit hindi ka makipagtulungan sa akin at hatiin natin ang mga kayamanan ng tig-50-50? Ngumiti si Roldan, ngunit isang flash ng lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Okay. Tumango si Francis. Kaaway niya si Roldan simula nang pumasok siya sa clan at dati, langgam lang siya sa huli. Ngunit ngayon, nakarating na si Francis sa punto kung saan hindi na siya natatakot sa kalaban. Gusto ni Roldan na gamitin si Francis at kung may pagkakataon siya, patayin siya. Ito ang parehong plano ni Francis. Pumasok na siya sa kastilyo mamaya at sa tulong ni Roldan, makapasok siya sa core area. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, ipapadala rin niya si Roldan. Parehong plano ng dalawa habang naglalakad sila patungo sa gitnang gusali. Kuya Kwan, kahit isang araw o 2 araw ka na dito. Tiyak na marami kang nakuha. Tumawa si Francis habang sinulyapan ang buong bag ni Roldan. Nakikita niya ang mga gamit-gamit ang kaliwang mata at alam niya ang presyo ng mga gamit na ito. Bagamat magaling sila, walang halaga ang mga ito kumpara sa interspatial bracelet at floating crest lightning seal na nakuha niya. No. Kakapasok ko lang sa central area. Sa susunod na 3 araw, lahat ay hahabulin ng mga halimaw at wala na tayong pagkakataon. Nanguna si Roldan at agad na pumasok ang dalawa sa gusali. 2 hanggang 3 araw na ang dating dito at nilinis na niya ang labas ng lugar. Ang pinakamahal na lugar dito ay isang treasury na naglalaman ng maraming bagay. Gayunpaman, maraming mga bantay doon na ang lakas ay mula sa ika-4 hanggang ika-6 na kalangitan. Paliwanag ni Roldan. Lumutang ang figure ni Francis sa tuktok ng isang mataas na gusali at pinagmasdan niya ang tanawin. Kaagad, ang mga istruktura pati na rin kung saan inilagay ang mga gwardya ay nakita ni Francis. Sinabi lang ni Roldan sa kanya ang bahagi ng mga panganib at hindi niya sinabi sa kanya ang ilang mga nakatagong panganib. Malamig na tumawa si Francis sa kanyang puso habang sinusundan niya si Roldan at pumasok sa isang malaking bulwagan. Sa loob ng bulwagan, may ilang itim at pilak na nakabaluti na gwardya. Ang mga itim na nakabaluti na gwardya ay karaniwang nasa ika-4 at ika-5 kalangitan, samantalang ang mga pilak na gwardya ay umabot sa ika-6 na kalangitan o mas mataas. Kahit na ang isang kasing lakas ni Marcin ay mahihirapang makapasok sa lugar na ito. Hindi nakakagulat na gustong makipagtambalan sa kanya ni Roldan kahit na magkaaway ang dalawa. Brother Hanford, nandyan ang kaban. Itinuro ni Roldan ang isang lumang silid na nagbigay ng aura ng mga espiritual na bagay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.